pagbasa na ng ating mga banal na kasulatan dito po sa aklat ng Isaiah chapter 40 verses 29 hanggang 31 mga kapatid. Isaiah chapter 40 verses 29 to 31 po mga kapatid. Amen. Sabi dito, He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Salamat sa ating Panginoon. Sabi doon ay, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Amen. Pati ang mga kabinataan ay manlalata at mapapagod, ang mga binatay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas, at sila'y paiilan lang na may pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Panginoon. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. Book of Ruth, chapter 3. Chapter 3, verses 1 hanggang 6, mga kapatid. Amen. Book of Ruth, chapter 3, verses 1 to 6. So sabi dito, Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee? Yung rest dyan, mga kapatid, ay rest. Ibig sabihin ay pamamahinga. Yan po ay marriage. Diba? Hindi ba kita hanapan ng mapapangasawa? Yan ang ibig sabihin. That it may be well with thee. 2. And now is not Boaz our kindred, with whose maidens thou wast? Behold, he winnoweth barley tonight in the threshing floor. 3. Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down on the floor. Excuse me. But make not thyself known unto the man until he shall done eating and drinking. And it shall be when he lieth down that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in and cover his feet, and lay thee down, and he will tell thee what thou shalt do. 5. And she said unto her, All that thou sayest unto me, I will do. And she went down unto the floor, and did according all that her mother-in-law bade her. Amen. At ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Most gracious Heavenly Father, Lord, maraming salamat uli, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Hinihiling namin ang iyong mga salita ay bigyan mo, Panginoon, ng kapangyarihan at buhayin mo sa aming kalagitnaan. Ng bawat letra, Panginoon, ay magsilbing pagkain sa aming kaluluwa, magbigay sa amin ng kalakasan, inspirasyon, kagalingan sa aming mga katawan, kalakasan sa aming mga pangingina, kagalakan sa aming mga kalumbayan, pagkat ikaw, Panginoon, ang siyang tunay na tagapagtubos, Panginoon, sa mga bagay na nawala sa aming buhay. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa lahat ng salita, Panginoon, sa aklat po ng Ruth, dahil naririto, Panginoon, ang larawan ng katubusan para sa amin. Hindi lamang patungkol sa aming kaligtasan, kundi, Lord, sa bawat bahagi ng aming buhay ay lagi kang merong paraan ng pagtubos sa anumang bagay na nawala sa amin. At ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka tumitigil, Panginoon, hanggang sa maabot mo, Panginoon, ang pinakasakdal na kalooban mo, Lord, sa bawat buhay ng iyong mga mananampalataya. Kaya dalangin ko, Lord, gawin mong malinaw, Panginoon, ang mga talatang ito, Panginoon, sa aking mga kapatid, Lord, sa dakong ito. Na magbigay ito, Panginoon, ng isang inspirasyon at maibaon, Panginoon, ang takong ng kanilang mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. At sila'y hindi makilos sa anumang bagay na darating, Lord, sa kanilang buhay o marahil dinadaanan nila. Pagkat ikaw ang tunay na manunubos at ibabalik mo, Panginoon,
ang mga bagay, Panginoon, na marahil kinuha sa amin ng kaaway, kinuha ng mga sirkumstansya. Narito, Lord, ang larawan mo, Panginoon, upang ipakita na ikaw ay dakila sa aming kalagitnaan at gumagawa, Panginoon, para sa amin. Tulungan mo kami na maghintay at ang aming puso'y maging payapat mamahinga, Panginoon, sa ilalim ng iyong mga pakpak, Panginoon. At kami manariwa, Panginoon, at tumanggap ng isang kalakasan, Panginoon, na hindi kayang, Lord, ibigay ng sanlibutan na ito o anumang bagay, Panginoon, na maaaring magbigay sa amin ng kagalakan. Bayaan mo nga salita mo siyang mataas sa aming kalagitnaan at magbigay ito, Panginoon, ng buhay sa amin, pagkat ikaw lamang, Panginoon, ng pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Sabi ng message, Lord, faith will always finds its source, at magawa naming may umpong ang aming pananampalataya sa iyo, Lord, sa umagang ito. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa, ang iyong maliit na lingkod, Lord, sa likod ng pulpitong ito. Mangusap ka ng malinaw at ipaabot mo, Panginoon, ang mga mensahe, Panginoon, bilang paglalaglag mo, Panginoon, ng isang bungkus, Panginoon, ng mga sebada, Panginoon, sa amin, Lord, sa umagang ito. Abutin mo ng aming mga kapatiran, Panginoon, na wala sa dakong ito. Pagalingin mo ang bawat karamdaman. Abutin mo sila, Panginoon, kung paano mo kami inaabot sa umagang ito. Kinukomit namin ang lahat sa iyo at isat mo kami, Lord, sa divine atmosphere at hawiin mo, Lord, ang mga hindrances, Panginoon, sa aming kapaligiran. Lord, lubos kaming umaasa na kayo mangungusap sa amin. Speak to our hearts, Lord. Give us revival, Lord. And ikaw, Panginoon, ang siyang makita namin sa buong service po na ito. Lord, sa namin binabalik ang lahat po ng papurit pasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Malayo na tayong makaupo, mga kapatid. Lord. Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon muli sa umagang ito. Tayo po ay muli narito sa ating series, mga kapatid, Junctions of a Believer. Ito'y sa aklat ng Ruth at tayo nasa ikatlong bahagi na, mga kapatid. Amen. Diba? Yung una, nagdesisyon siya. Pangalawa, yung last Sunday ay naglingkod siya. At yung ikatlo, mga kapatid, sabi ko nga, ang Panginoon, alam mo, anong bagay man ang ating ibinibigay sa ating Panginoon, hindi niya yan winawalang kabuluhan, mga kapatid. Na ang Panginoon ay may paraan kung paano siya tutugon sa atin, sa ating mga pangangailangan, paano niya tutubusin, i-redeem yung mga bagay, mga kapatid, sa ating buhay. At ang Book of Ruth ay story, mga kapatid, ng redemption. Amen. So, pagka sinabi mong Redeemer, alam niyo, mga kapatid, sa Israel, ang Redeemer, mga kapatid, ay isang madalas na ginagamit, mga kapatid, ng mga Israelita kapag sila ay nahaharap, mga kapatid, sa isang kahirapan o isang bagay na nangyari sa kanilang hindi maganda. Diba? Kaya sa Book of Old Testaments, mga kapatid, lalo na sa Book of Psalms, laging sinasabi doon, Redeemer, Redeemer. Kahit si Book of Job, mga kapatid, Redeemer, manunubos. Kasi ang attribute o ang katangian ng Diyos bilang isang manunubos, mga kapatid, ay ito'y tiyak na sinasampalatayanan ng bawat mga Israelita na hindi nila ibinibilang, mga kapatid, yung mga sirkumstansyang hindi maganda, Lord, na nangyari sa kanila, na hanggang doon na lamang ito. Kasi naaalala nila, si Jehovah, mga kapatid, ay isa pong manunubos. Diba? Kaya kapag merong hindi maganda nangyari sa kanila, automatic yung attribute as a Redeemer, mga kapatid, ay nabibigyan buhay sa kanilang kalagitnaan dahil alam nila hindi sila mananatiling ganun. Dahil ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay isa pong Redeemer, isang manunubos, mga kapatid. Ibig sabihin ng manunubos, ikaw ay aalisin niya sa isang kalagayan na hindi mo original na kalagayan, mga kapatid. O marahil may mga bagay na nawala sa iyo, 'di ba? Kasi tinan mo si Ruth, 'di ba? Ay si Naomi, ang sabi doon ay wala akong dalang anuman, 'di ba? Nung siya ay babalik na doon sa Israel, pero sa Bethlehem. Pero
mga kapatid, ito yung pagpuposisyon ng ating Panginoon upang ipanumbalik kung ano man yung mga possession, mga kapatid, o mga inheritance na para sa Kanya. Amen. So, sa umagang ito, mga kapatid, nais ko pong mangaral, mangusap, mga kapatid, sa mensahe ng Ruth, mga kapatid. Part 3 po ito ng ating series dito, mga kapatid. Ruth, Waiting and Resting. At may subtitle po ito na Attitude to the Promise. Amen. Dahil nangusap tayo sa redemption, Redeemer, mga kapatid. So kung merong Redeemer, merong i-redeem. At sa likod ng pangako, mga kapatid, sa likod ng redemption, hindi naman din agad-agad nangyari yan eh. Diba? Meron niyang pangako sa likod. So kailangan tama yung attitude natin sa pagtingin sa bawat pangako ng ating Panginoon. Amen, di ba? So, pagka merong mga bagay sa ating buhay, mga kapatid, na hindi natin maintindihan, mga kapatid, tandaan niyo, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay isa pong manunubos. Di ba? Redeemer siya na hindi siya mananatili, mga kapatid, na alam mo yun, parang walang ginagawa. Pero mga kapatid, alam mo, ang Diyos, alam niyang kanyang ginagawa, mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo nababahala, mga kapatid, sa mga bagay na pinapahintulot ng Panginoon sa atin. Tutusin, sinusubok tayo kung gaano tayo sumasampalataya. Na bagamat parang hindi pabor sa atin, pero alam niyo, mga kapatid, pag naglilingkod sa ating Panginoon, lahat ng bagay ay magiging pabor sa atin. Sa paraan ng Panginoon, sa kanyang panahon, kaparaanan, kanyang, wala namang ibang daan kundi yung kanyang salita, mga kapatid, di ba? Kahit nga sa pagtutuwid. Diba? Sabi ko dito, yung pagtutuwid, mga kapatid, ng Panginoon, alam mo kung ang Diyos, hindi siya matuwid na Diyos, siguro isang pagkakamali lang natin, siguro kung tinatamaan tayo ng kidlat, ubos tayong lahat, mga kapatid. Pero yung pagtutuwid ng Panginoon sa atin ay sa pamamagitan ng Kanya pong salita. Diba? The word always corrects the error. Error ng buhay natin, yung pag-iisip natin, yung thinking natin. Kaya kapag nakita natin ang salita ng Panginoon na itinataas sa atin, ang salita, kinokorek tayo, mga kapatid, dapat ma-recognize natin ang salita ito ng Panginoon. At ang pagtutuwid, mga kapatid, ay para lubos na ipakilala ng Panginoon yung ating posisyon at ang ating pagkakakilanlan sa atin, yung ating pong totoong kalagayan sa ating Panginoon. Amen. So, dito, mga kapatid, sabi dun sa scripture na binasa natin kanina, napakaganda nito at marahil lagi natin tong inawit, di ba? Yung book of They That Wait Upon the Lord. Silang naghihintay sa ating Panginoon. So itong part na ito, mga kapatid, yung una, decision, pangalawa, serving. Sa pagsaserve, mga kapatid, nilalagay tayo ng ating Panginoon sa paghihintay at hindi lamang sa paghihintay, kundi sa pamamahinga. Amen. Di ba? Kasi hindi magkaiba yung pamamahinga at saka yung paghihintay. Di ba? Yung paghihintay, pwedeng magkaroon ka ng hindi magandang attitude yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ano ang patience? Yung patience kasi is character yan na namold sa paghihintay. At pagtitiis ng mga bagay marahil na hindi maganda at maganda, mga kapatid, sa ating buhay, nagpuproduce yan ng karakter. Mamaya babasahin ko yung mga quote. So, anong pinagkaiba, pastor, nung waiting tsaka resting? Yung waiting, mga kapatid, syempre may pangako yan sa likod. At ikaw ay naghihintay. Sabi ko nga, patience ay hindi paghihintay ng mahaba, kundi pagpapanatili na mabuting pag-uugali habang naghihintay ka dun sa pangako. Yun ang waiting, mga kapatid. At kuminsan, pag naghihintay tayo, at pag naiinip tayo, mga kapatid, minsan meron tayong mga kilos, mga gesture, mga pag-iisip, mga kapatid, na kuminsan na hindi narapat, mga kapatid. Kaya nga, hindi lamang basta naghihintay, kundi dapat ay namamahinga tayo. Amen. Kasi pag namamahinga naman tayo, mga kapatid, ibig sabihin, wala kang inaalala dyan. Diba yung paglilingkod natin sa ating Panginoon ay hindi lamang naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon, naghihintay sa kanyang mga pangako. Dapat namamahinga ang ating puso pagkat ang Diyos ay nagbigay ng daan para sa atin upang mailagay tayo sa ganong kalagayan. Mamaya babaybayin ko, ayoko magpauna, mga kapatid. So sabi sa Isaiah, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Diba? Strength, diba? Sa dami ng ating mga pagpapagal, mga ginagawa, mga kapatid, may mga pagkakataon talaga napapagod tayo, 'di ba, sa natural.
Last Sunday, mga kapatid, naalala ninyo, kinote ko na hindi madali. Ibig sabihin, mahirap ang palaging naglilingkod. Diba sabi dun sa quote? It is hard to be a servant. Diba? Na lagi ikaw yung nagsuserve. Pero mga kapatid, tingnan nyo ang attitude ni Ruth, mga kapatid, nung siya'y naglilingkod. Kasi, hindi ko na-i-detail sa inyo yung ilan, mga kapatid, last Sunday, na si Ruth, sabi doon ay siya'y merong malambot na puso. Kasi yung pinagpakitaan siya ng grace ni Boaz, mga kapatid, sabi niya ay, ako'y, sa ibang translation, ang sabi niya ay, ako'y nahipo yung aking puso doon sa ginawa mo, pagpapakita mo ng pabor sa akin. Pangalawa, mga kapatid, ibig sabihin, may malambot na puso, mga kapatid. Dahil totoo lang, mga kapatid, pagka ang puso ng tao, matigas, mga kapatid, kahit anong buting gawin mo dyan, hindi niya ma-appreciate. Kaya kailangan tingnan natin, mga kapatid, pag kami ginagawa ng ating Panginoon sa atin, dapat tama yung kalagayan ng ating puso. Diba? Pangalawa, sabi doon ay nagpagal. Diba? Hindi lamang siya naglingkod, hindi lamang siya nag-serve, kundi nagpagal. Ibig sabihin kasi ng nagpagal, talagang meron kang ipinakitang mga effort. Meron ka nakitang isang bagay, mga kapatid, na marahil yung paglilingkod ng isang tao ay higit sa kung ano yung parang average lang. Diba sabi nga, pag naglilingkod ka, ibigay mo yung 100% mo sa ating Panginoon. Kasi kung maglilingkod ka na lang din lang, huwag yung 99, huwag yung 50. Diba? 100% ibigay mo sa ating Panginoon. At ang sabi pa dyan, mga kapatid, yung pong pagiging matyaga. Diba? Pagiging malambot ng puso, pagiging yung pagpapagal, tapos yung pagiging matyaga. Bakit, ano bang pastor yung pagtsatsaga na meron itong sinod? Diba sabi ko last Sunday, nagpapagal siya mula umaga until evening. Diba kaya nga sabi dun sa awit natin, diba? Kinote din sa baba, sabi, let us labor for the master from morning until dawn, hanggang pagbaba ng araw. Ibig sabihin, yung ating paglilingkod, pagpapagal, kailangan meron din pagtsatsaga. Anong karakter meron si Ruth, pastor? Alam niyo ba yung cebada, yung barley na kinukuha niya, yung head nung barley, ang sabi doon ay ang bit-bit niya mula doon sa bukid, bakit doon sa mula doon sa tawag dito lugar na pinagkukuhanan niya ng mga barley hanggang Bethlehem, kasi muuwi siya pagdating ng gabi. Alam niyo bang umaabot ng 50 to 51 pounds? So isipin ninyo, mga kapatid, nung naglilingkod siya, meron siyang dalahin, mga kapatid, yung mga iniipon niyang barley, mga kapatid, barley season kasi yun, umabot ng 50 to 51. Ang 50 to 51 ay 22 to 23 kilos. Isipin niyo yun? Dala-dala niya yun, mga kapatid, nandun sa kanyang shawl, mga kapatid. Ibig sabihin, mula dun sa bukid, pabalik dun sa kanyang binan, mga kapatid, dala-dala niya, mga kapatid, yung pong 23 kilos. Diba? Hindi natural yan sa babae. Pero nakita niyo, mga kapatid, dito, yung attitude ng paglilingkod nito ni Ruth ay hindi talaga matatawaran. Kaya nga, yung ating paglilingkod, pagka ganyan din ang ating attitude sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi matawaran, mga kapatid, asahan mo, malaki ang reward mo sa ating Panginoon. Hindi man marahil, mga kapatid, sa mga material blessing ng mundong ito, pero meron siyang paraan ng pagre-reward sa atin. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo dito, huwag na huwag kayong magko-compare dun sa mga material possessions ng ibang tao. Kasi minsan, iniisip natin parang hindi tayo blessed kasi wala tayo ng mga bagay na meron yung iba. Pero bakit hindi natin nagagawang pasalamatan yung mga bagay na hindi mo naman hiningi sa ating Panginoon, pero ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? Diba? Yung unawa, na maunawaan ng mensaheng ito, pinili ka ng ating Panginoon, nobya ka ng ating Panginoon. Diba? Hindi mo pinili yan eh. Kung gusto mo nga lang, kung di mo narinig tong mensahe, mga kapatid, gagawin mo kung ano yung mga gusto mo. Pero dahil na-reveal sa iyo ang mensaheng ito, mga kapatid, amen, meron kung anong hatak na hindi mo matanggihan sa ating Panginoon. Bagamat parang kuminsan, pastor, kasi totoo lang, kasi napakahirap maglingkod. Totoo naman talaga, hindi talaga biro. Kasi pagtsatsaga, pagpapagal, mga kapatid, hindi po yan biro. Pero mga kapatid, ni-reward siya ng ating Panginoon. Diba? So dito, mga kapatid, basahin ko yung Ruth. Amen. Sabi niya ay, sinabi niya sa kanya, si Naomi ang kanyang binan, yung sa Ruth chapter 3, anak ko, hindi pa kita ihahanap ng kapahingahan na ikabubuti mo. Unang-una, mga kapatid, nung sila ay galing, mga kapatid, sa lugar ng Moab,
alam naman talaga ni Ruth na hindi talaga siya pwedeng mabigyan talaga ng asawa. Diba? Kasi isa siyang Moabite, mga kapatid. Pero itong si Naomi, mga kapatid, ay meron ding puso para dito sa kanyang manugang, mga kapatid, na bigyan siya ng kapahingahan. Diba? Lagi, mga kapatid, ang picture ng Biblia ay nandoon sa puso, mga kapatid, ng pagkakasal. Diba? Nagsimula ang Biblia, mga kapatid, sa pagkasal sa Genesis. Ibig sabihin, yung union, mga kapatid, ni Adam at ni Eve. At sa dulo niyan, mga kapatid, magtatapos pa rin, mga kapatid, sa kasalan. Ang sabi doon, the wedding supper of the Lamb. Kasi di ba yung kasalan dito sa lupa, yung wedding supper, mga kapatid, sa piling ng ating Panginoon. So, next time, mga kapatid, i-preach ko dito, mga kapatid, yung sequence of events. Di ba? Alam ko wala pa tayong pagkakataon na naipangaral sa atin yan. Ano yung mga sunod-sunod, pastor? Di ba? Una, yung 7 church ages. Dumating yung message. Merong messenger, binuksan yung 7th seal. Nung nabuksan ng 7th seal, nag-ready sa atin to doon sa shout voice, trump, para sa rapture. After ng rapture, set in ng tribulation. Yung tribulation, mga kapatid, marami pang event sa loob niyan. Pastor, anong laman ng tribulation? Hindi tayo kasama dyan. Pero kailangan nating malaman, mga kapatid, nang sa ganon, magawa nating magsiyasat sa ating sarili. Kasi lahat ng papasok ng tribulation, mga kapatid, nahatiyan sa 4 na events. Yung foolish virgin, ito yung mga denominations. Yung mga 2 prophets, mga kapatid, na Moses and Elijah ay magpo-prophesy dyan for 3.5 years. Tapos po, yung pong 144,000 Jews ay nandoon din, mga kapatid, sa 3.5 years na yan, at sila rin yung pinili sa bilang, mga kapatid. Bakit 144,000, pastor? Ano ibig sabihin yan? Mula doon sa 12 tribes, mga kapatid, 12,000 ang kukunin. So 12 times 12, 144. So 144,000 Jews. Then Battle of Armageddon, yung dulo, mga kapatid. Yan po yung 4 na nakapaloob doon sa tribulation period na 3.5 years. Pastor, ba 3.5 years? Kasi diba sa ministry natin, Panginoon, 7 years yun. Doon sa days of 70 weeks of Daniel. Yung 3.5 years na fulfill ng ating Panginoon, ibig sabihin na-consume niya. So may natirang 3.5 years para, mga kapatid, kunin yung 144,000 Jews. After niyan, mga kapatid, nung 3.5 years, bababa tayo, mga kapatid, kasama ng ating Panginoon, millennium. 1,000 years po yun, mga kapatid. After 1,000 years, Great White Throne Judgment. Ibig sabihin, dyan yung General Resurrection, paghihiwalayin yung tupa, tsaka yung kambing, kasi yung kambing, wicked yan. Yung mga tupa, ito yung mga nandun sa covenant ng righteous, innocence, tsaka good to the bride. Diba? Naalala nyo yung book ng Matthew? Diba? Hinahatulan ng Panginoon yung mga tao doon. Sabi niya, dahil ginawa niyo sa akin yan. Sabi niya, dahil pinainom niyo ako nung nagugutom, nung nauuhaw ako, pinakain niyo ako nung nagugutom ako. Sabi ng mga tao, kailan namin ginawa sa yan, Panginoon? Sabi niya, yung ginawa niyo dito sa mga hukom na nasa likuran ko, ibig sabihin yung mga nobya, mga kapatid, na ginawa niyo ng mabuti, ay ginawa niyo sa akin. Kaya nandun yung paghihiwalay, mga kapatid. Amen. So, mahababang series yan. Yan yung tinatrabaho namin ng mga ministers kahapon dahil meron mga ministers meeting. Nag-present din ako dyan, mga kapatid, sa sequence. At Lord willing, mahimay din natin yan dito, maalaman ninyo. Kasi dapat alam niyo yan, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi ninyo alam ang sequence ng event. Kasi unang-una, kung hindi ninyo alam yan, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa reveal sa inyo fully kung ano ang rapture. Diba? Kung sino yung papasok sa rapture, kung sino yung hindi. Diba? So, bigyan tayo ng panahon ng ating Panginoon dyan next time. So, basahin ko ulit to. Sabi ko kanina, nagsimula ito, kasalan, Genesis, magtatapos, kasalan pa rin, mga kapatid. So, napakahalaga nung kasalan. Kasi bakit kasalan, pastor? Yun po yan. Ibig sabihin, pag-iisa. Kung paanong ang nobya, mga kapatid, ay nakipag-isa kay Kristo, mga kapatid, sa panahon na ito, dahil ang kasalan, dito mangyayari yan, mga kapatid. Pag sinabi mong marriage kasi sa natural, mga kapatid, syempre yung dalawang kinakasal na tao, pag kinasal sila, na pronounce na sila, mga kapatid, hindi na sila dalawa, kundi isa na lamang. Diba? Na ganyan din sa ating Panginoon. Na pag tayo, mga kapatid, kinasal talaga sa ating Panginoon, ikaw at ang ating Panginoon ay isa na po. Sabi nga, ang nakipag-isa sa Spirito ay isang Spirito na.
Kaya nga mahalaga mga kapatid, mahayag sa atin yan, nang sa ganon, makita mo na talagang ikaw ay lumalakad mga kapatid sa bawat salita ng ating Panginoon. Dahil wala tayong ibang desire, kundi lugurin ang ating Panginoon at makalakad tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So 2, sabi niya dito, at ngayon ay wala ba rito si Boaz na ating kamag-anak? Ang kanyang mga alila ay siya mong kinasama. Narito kanyang pahahanginan ng sibada ngayong gabi sa giikan. Diba sabi ko nga merong 4 na proseso mga kapatid sa harvest. Yung pong tinatawag na harvesting, yung reaping, mga kapatid, yung 4, nakalimutan ko yung 4. Basta yung dulo niyan, yung winnowing, yung merong kang hawak na parang, ba yun? Yung lagayan ng mga trigo. Tapos igaganya mo, tapos ihahagis mo sa hangin. Kung sino yung lilipa rin mga kapatid, mga ipa po yun. At ang kailangan manatili mga kapatid, yung pong mga trigo. At narito na tayo ngayon mga kapatid sa huling panahon, yung ika-4 na bahagi. Kung saan mga kapatid dito, kinuha tayo ng ating Panginoon kasi matured na eh. Hindi ka pwedeng mag-harvest nang hindi pa mature yung pong mga trigo. So nung kinuha yan mga kapatid, dadaan pa yan sa winnowing, yung pong pagpapahangin para maalis yung mga ipa, kasi hindi pwedeng maging tagapagmana yung mga ipa kasama dun sa trigo. Kaya nga merong paghihiwalay lagi na ginagawang ating Panginoon dun sa church at bride. Yung sinasabing church at bride, anong ibig mong sabihin, pastor? Pag sinabi mong church na small letter mga kapatid, yan ay tumutukoy mga kapatid sa mga churches dito sa Laodicean age o mismong Laodicea. Dahil tayo mismo ay inalis mga kapatid dun po sa Laodicea. Dahil nga kailangan mga kapatid, tayo ay mailagay mga kapatid sa safety ng ating Panginoon bago niya ibagsak mga kapatid yung pong judgment sa mundo mga kapatid. So dito, pinapakita lang mga kapatid sa aklat ng Ruth na nais ilagay mga kapatid ni Naomi mga kapatid sa pamamahinga. Ito pong si Ruth mga kapatid, dahil hindi mananatili mga kapatid na parang nandoon lang sa paglilingkod mga kapatid. Ito pong si Ruth, diba? Yung paglilingkod natin mga kapatid, meron din po yung katapusan. Amen, diba? Hindi, ang dulo kasi mga kapatid ng ating buhay, kasalan, diba? Tapos wedding supper sa ating Panginoon. Habang tumatakbo yung tribulation, nandun tayo rin sa panahon din na yun na nasa wedding supper mga kapatid, fellowship yun. So, pagdating sa 3, tinan nyo yung 3 mga kapatid. Sabi niya dyan, wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down on the floor. So, ang sabi ay, maligo ka nga, magpahid ka ng langis, magbihis ka't bumaba sa giikan, ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang sa siya'y makakain at makainom. So, merong instruction na binibigay mga kapatid. Ito pong si Naomi mga kapatid kay Ruth, nang sa ganun ay mangyari sa kanya mga kapatid yung pong gustong mangyari ni Naomi, yung po yung may kasal siya, may bigay sa kanya mga kapatid yung kapahingahan. So sa atin mga kapatid, dito sa ating mga mananampalataya, pastor, gusto ko rin ng kapahingahan, ng peace. Alam mo, kailangan mo makinig dun sa instruction ng word. Kasi unang-una, ang tipo mga kapatid ni Naomi ay yung Old Testament. Tapos yung pong si Ruth ay tipo ng believer mga kapatid ng New Testament. So merong mga pagtuturo, instruction mga kapatid na kailangan nating malaman at sundin nang sa ganun hindi tayo magkamali ng mga hakbang natin. Amen. So sabi dyan, wash thyself therefore. Diba? Sabi doon ay maghugas ka, maligo ka. Kasi mahalaga sa kanila yun eh. Yung paglilinis mga kapatid sa mga believer, sa anong paraan niyang pastor? Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Diba? Sabi sa Ephesians, you are cleansed by the sa pamamagitan ng tubig, yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga iniisip nung iba, hindi na ako mag-church muna, pastor, unworthy ako. Parang sinabi mo ganito eh, Panginoon, wag mo kong hugasan na para kasi Peter. Sabi ni Lord, pag hindi kita hinugasan, hindi ka magkakaroon ng bahagi.
So kung hindi ka dumadalo sa gawain, paano ka mahuhugasan? Paano ka magkaroon ng bahagi sa ating Panginoon? Amen. Pagdating sa Psalms, sabi doon, sa paanong paraan mapapanatiling dalisay ng isang binata ang kanyang daan? Di ba? Sabi sa Psalm, maalala ninyo? Ang sabi doon, ito'y sa pamamagitan ng pagdinig ng salita ng Panginoon. Kaya ang salita ng ating Panginoon, naglilinis sa atin yan. Naghuhugas sa atin yan. Maapangaralan ka mga kapatid sa isang linggo, di ba nakokorek yung mga maling thinking mo? Napapagaling ka sa karamdaman, napapalaya ka sa anumang gawa ng kaaway mga kapatid, umaalis ka mga kapatid na tama yung pag-iisip mo. Kasi ang battleground natin, ito mga kapatid. Kaya kailangan ito mga kapatid, constant meron dapat talagang salita ng ating Panginoon dito. Hindi lamang basta verses, kundi dapat reveal sa atin anong ibig sabihin ng scripture na yan, pastor. Ano ibig ko sabihin? Kailangan may kapahayagan sa ating Panginoon. Tuloy natin. So, una, sabi doon ay, sinabi sa kanya ni Naomi, maghugas ka, maligo ka. Tapos, pangalawa, anoint thee. Diba? Hindi lamang tayo naririto mga kapatid para, alam mo yun, sabihin na, hindi pa so, dumadalo ako, nahuhugasan akong salita ng ating Panginoon. Ang dulo ng paghuhugas mga kapatid ay paglalagay ng langis. Ano yung langis, pastor? Ang Espiritu Santo. Diba, hindi tayo napapunta dito para lang, alam mo yun, magbutas ng upuan, kundi para lang makita ni pastor, present tayo lahat. Ang pinakadulo ng paglilingkod na to mga kapatid, habang kayo nasa loob ng isang iglesia, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Mapahiran kayo ng Espiritu Santo. Kasi ano ba yung kahalagahan ng Espiritu Santo? Diba sabi nga, ang Holy Spirit ay tipo ng rest. Kapahingahan sa atin. Mamaya, sabihin ko yung ibig kong sabihin dyan mga kapatid. So una, wash thyself therefore, anoint thee, pahiran mo ng oil. Amen. At sabi doon, put thy raiment upon thee. At sabi doon ay magbihis ka. Diba yung merong sinasabi mga kapatid sa scripture, ang Panginoon ang siyang magbibihis sa atin, yung robes of righteousness. Yan, makukuha mo lang din yan mga kapatid sa salita ng ating Panginoon at sa Holy Ghost. Pero bilang pamantayan, bilang tayo'y mananampalataya sa ating Panginoon, naniniwala tayo saan? Sa holiness. Naniniwala tayo sa modesty. Kaya nga, itong scripture ng verse 3 na ito mga kapatid, ito yung ginawa ni Ruth bago niya i-meet si Boaz. So, anong ibig ko sabihin dyan? Kailangan mong gawin yung mga instruction na to para makasumpong ka mga kapatid ng higit pang pabor sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kailangan talaga mga kapatid, ipresenta mo ang sarili mo mga kapatid na presentable mga kapatid kay Ruth sa ating Panginoon. Diba, pastor, mahalaga naman yung puso. Alam mo, kung malinis yung puso, mag-i-express yan mga kapatid. Kaya yung sinasabi na, hindi na mahalaga yung mga kasuotan, pastor, okay lang yan. Alam mo, kung ano yung nasa loob, mag-i-express sa labas. Kung gusto mo ngang ingatan mga kapatid, yung mga mahal nyong gadget, binibilan nyo ng casing Diba? Para hindi magasgasan Pero yung mga kababaihan daw mga kapatid sa ating panahon, talagang baliktad. Makikita mo, naka-short mga kapatid, naka-sando, naka-sleeveless mga kapatid, na hindi marapat mga kapatid, kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi dapat naka-cover ka mga kapatid. Hindi yung nakabaladra ka mga kapatid, tapos, di ba? Parang galing sa gym. Ano yung sabihin? May mga kababaihan mga kapatid talaga nag-i-sleeveless. Ang lalaki ng braso mga kapatid, kala mo pata. Pero proud na proud sila mga kapatid. Pero hindi marapat yan mga kapatid sa naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi sabi doon, hugasan mo yung sarili sa salita, mapahiran ka ng Espiritu Santo, ibig sabihin maipagkaloob sa yung Espiritu Santo. At pangalawa mga kapatid, manifestation. Kasi paano mo malalaman mga kapatid kung may Holy Ghost ang isang tao? Siyempre yung buhay, sabi doon, kung gusto mong malaman kung nasa iyo ang Espiritu Santo, tingnan mo kung anong buhay ang lumukob sa iyo. Dahil kung anong buhay ang lumukob sa iyo mga kapatid, meron niyang expression. Pangapat mga kapatid, sabi doon, nung siya'y mahugasan, siya'y magpahid, siya'y maglagay ng damit sa kanyang sarili, sabi doon, get thee down to the floor. Ano ibig sabihin yan? Merong pagpuposisyon ng ating Panginoon na you must still stay humble. Diba? Kahit gano'n natin natutupad ang scripture, kahit gano'n pa natin natutupad yung COD, kahit gano'n pa natin napapahaba yung ating buhok, napapahaba yung mga damit mga kapatid, you must still keep humble. Kasi mga kapatid, yan ang gusto ng ating Panginoon sa atin.
Hindi binigay sa atin yan, yung mga instruction na yan, para maging mas mataas tayo sa iba, kundi mapakita, mga kapatid, na ang salita ng ating Panginoon ay namamalas talaga, mga kapatid, sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. So, ang sabi doon, gawin niya yan, tapos, but not make thyself known unto man until she shall have done eating and drinking. Napansin niyo ba yung scripture? Meron binilin si Naomi, pero sabi niya, after mong gawin yan, ay hintayin mo muna siya na uminom tsaka kumain. So, ang ano na nila dyan, mga kapatid, kasi nandoon si Boaz sa lugar kung nasaan yun nakatambak yung mga barley. Amen. So, sabi doon, yung barley doon, mga kapatid, na winnow niya, ibig sabihin, yung kanyang parang finilter niya, di ba? Nung napagod siya dyan, mga kapatid, kakain siya, iinom siya, matutulog. So, ibig sabihin, itong si Ruth, mga kapatid, pinapunta ni Naomi doon, Naomi, pero magtatago muna siya. Mga kapatid, ibig sabihin, nakabantay siya, mga kapatid, kay Boaz. Kailangan niyang hintayin na ma-fulfill, na kumain muna at uminom, mga kapatid, itong si Boaz. Kasi matutulog siya after niyan. Ibig sabihin, alam mo, yung patience, yung paghihintay na meron itong si Ruth, mga kapatid, ay ganun-ganun na lamang. Ibig sabihin, nandun siya nandun na siya dun sa gikan. Pero nakatago siya dun, binabantayan niya, mga kapatid, yung pong si Boaz, tipo ng salita ng ating Panginoon. Na nandoon tayo, binabantayan natin yung bawat salita, mga kapatid, na ating naririnig. Dahil yung salita na yun, mga kapatid, doon tayo ilalapat ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, naghintay siya doon. Sipin nyo, siguro ang tagal niyan. Kasi hinintay niya pang makatulog. Diba, yung patience niya, hinintay niya, nakainom, nakakain, nakatulog. Pagka mahimbing na, doon siya pupunta, mga kapatid, sa paanan nito, mga kapatid, ni Boaz, mga kapatid. Basahin natin yung kasunod na chapter, kasunod na mga verses, mga kapatid, dito sa 3. So, sabi doon, 4. At mangyari, paghiga niya, ay iyong tatandaan ang dakong kanyang hihigaan. At ikaw ay papasok at iyong alisin ang takip ng kanyang paa at mahiga ka at sasabihin niya sa iyo ang iyong gagawin. So, yung 4, sabi dyan, I uncover his feet and lay thee down. So, meron na naman, mga kapatid, na eksaktong lugar. Sabi ng message, pagka binasa mo sa English, ang sabi, mark the place where he shall lie. Yung pagmarka, mga kapatid, kung saan siya hihiga, ang tipo daw niyan, mga kapatid, ay yung pong Calvary ng ating Panginoon. Kung saan siya humiga, ibig sabihin, kung saan siya humimlay, markahan mo yun. Ibig sabihin, pag sinabing marka, tandaan mo yun. Dahil nandoon ang katubusan mo. Kung saan, mga kapatid, na Calvary should be always remembered every day. Dahil nandyan, mga kapatid, ang dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa atin. Na tandaan mo kung saan siya humimlay. Yung ibig sabihin yung isang tipo. Na ang sabi doon, after na makita niya nakahiga na, ang sabi doon na ipupunta siya doon sa paanan ni Boaz at tatanggalin niya yung bandang bahagi ng paanan. Kasi mahaba ang damit nila dyan, mga kapatid. Bakit, pastor? Para yung lamig pumasok. Kasi di ba nangyari dyan, nagising siya, di ba? Ang sabi doon ay sa 6, sinabi niya sa kanya, she went down onto the floor and did according to all her mother-in-law bade her. 7. So, ano yan? Present na, ibig sabihin, past na pala, mga kapatid, yung 6. Yung 7, binalikan yung totoong nangyari. Sabi, at si Boaz ay makakain at makainom, at kanyang puso'y maligayahan, siya'y yumaong nahiga. Sabi niya dyan, siya'y yumaong nahiga sa dulo ng bunton ng mga trigo, at siya'y naparoon ng marahan, si Ruth, at inalisan ng takip ng kanyang paa at siya'y naiga. 8. At nangyari ng hating gabi na ang lalaki ay natakot at pumihit, at naritong isang babae na nakahiga sa kanyang paanan. So, mga kapatid, yung pong ginawa ay may for a purpose. Kasi di ba minsan pagka nagigising tayo, di ba pumipihit tayo, minsan parang may takot pa nga tayo Nabila tayo nagugulat Yun ang purpose, mga kapatid, na para mapansin siya, mga kapatid, doon po sa paanan, mga kapatid, nito pong ni Boaz. Para saan yun, pastor? Una, di ba sabi ko nga, humility. Laging sa paanan ng ating Panginoon. Kaya pagdating sa 9, sabi niya, sino ka? At siya'y sumagot, ako si Ruth,
na iyong lingkod at iladlad mo ang iyong mga kumot sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. Pastor, anong ibig sabihin po noong sinasabi dito na spread therefore thy skirt over thy handmaid? Kasi nga, di ba, mahaba yung damit ng mga Israelita, mga kapatid. Yung pong ibig sabihin ng pag-spread ng skirt ay pagsasabi na ako ay ilagay mo sa ilalim ng pangangalaga mo at protection mo. At yan din ay nangangahulugan na pakasalan mo ako. Diba? Kasi sa denomination, niisip nila, may ginawang hindi maganda si Ruth. Tinan mo yung mga pag-iisip, mga kapatid, na hindi tama. Kaya nagpapasalamat tayo, binigyan tayo, mga kapatid, ng message na maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin. Yung pag-spread ng skirt, ibig sabihin, parang ganito, parang inilalapat mo sa kanya yung bahagi mo. Parang inilalagay mo siya sa ilalim ng pangangalaga mo. Di ba sabi niya nung una niyang prayer kay Ruth, sabi niya ay i-reward ka ng Panginoon kung saan ay saan ka namamahinga, yung kung saan yung pakpak, yung wings, refuge. Ibig sabihin kasi nung mahabang damit din, mga kapatid, ay para bang pakpak yan na tumitipo sa ating Panginoon na kapag ikaw ay nananatili doon sa pakpak na yon, gaya ng awit, di ba sabi, hide me now under your wings. Ibig sabihin, pangangalaga ng Panginoon yun. Protection ng Panginoon. At ibig sabihin din yan ay marriage, mga kapatid. So sabi dyan, sinabi niya ay pakasalan mo ko dahil ikaw ang pinakamalapit naming kamag-anak. Pero tumutukoy din yan, mga kapatid, dun po sa pagtubos. Dahil nga pinakamalapit na kamag-anak ni Boaz, mga kapatid, si Naomi. 10. Tinan yung pagkakasabi. At kanyang sinabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Bakit, pastor, anak ko? Yung pagkakasabi. Yan ay expression lamang kasi nga mas bata siya. Sa ibang translation, ang ibig sabihin ay, tinan nyo, daughter. O, diba? Kasi mas bata siya. Kahit nga, mga kapatid, yung pong anak ni Jairo, diba tinawag ng ating Panginoon, sabi niya, my daughter. Hindi ako nagkamali, Talita Kumi. Arise, my daughter. Hindi niya anak yun, pero yun ay expression ng pagtawag ng Panginoon na para bang ikaw ay bahagi niya. 'Di ba? Kaya makita mo si Boaz dito, sabi niya ay blessed be thou the Lord, blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast shewed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followest not young man, whether poor or rich. Ano ibig sabihin niya, pastor? Sabi niya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko, ikaw ay nagpakita ng higit na kagandaang loob sa huli kaysa una. Ano yung una niyang pinakita? Yung una niyang pinakita, yung pagiging mabuti niyang manugang kay Naomi. At sabi doon, yung pinakita niyang pangalawa, ibig sabihin yung dulo, ay yung siya yung mapasa ilalim ng pangangalaga ni Boaz. Kasi kung tutusin, pwede naman siyang humanap ng mas bata. Yung kaedad niya, kasi mga kapatid, si Boaz ay nasa age po ng 80, kung di ako nagkakamali. At ang age ni Ruth, mga kapatid, ay 40. Pwede siyang mag-asawa ng kasing edad niya. Kaya nga sabi niya dito, ay hindi mo pagsunod sa mga bagong tao, maging sa dukha o mayaman. Diba, hindi siya pumili, dukha o mayaman, wala siyang tiningnan. Ang nais niya rin, mga kapatid, ma-restore yung lahat ng nawala or i-redeem lahat ng nawala, mga kapatid, dun sa kanyang binan. Pangalawa, sumunod siya sa instruction ni Naomi. Kaya nga, yung pagsunod sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa totoo lang, mga kapatid, heart to heart tayo dito, ang pagsunod ng buo sa salita ng ating Panginoon, hindi kayo niyan ilalagay sa alanganin. Kaya kailangan maging malinaw sa atin. Pastor, gusto ko rin talagang maramdaman sa puso ko, ba't ba ako sumusunod? Ano bang purpose? Diba? Dapat malinaw sa yan. Na hindi ka, alam mo yun, sabi ko nga nagsiserve, na alam mo para lang makita kang merong ginagawa at lahat. Dapat alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo at bakit ka naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Diba? Kasi pagka, alam mo mga kapatid, hindi mo alam ba't ka naglilingkod, mapapagod ka sa dulo. Mapapagod ka. Mawala yung kagalakan mo sa ating Panginoon kasi parang sumusunod ka lang sa tao eh. Sinusundan mo lang yung ginagawa ng iba.
Pero kung reveal sa iyo mga kapatid na ang paglilingkod mo sa ating Panginoon dahil tinawag ka ng ating Panginoon sa katawagan yan mga kapatid, walang kung anong bagay na makauuga sa iyo. Maaring malumbay ka, maaring malungkot ka, maaring dumaan ka sa isang pagsubok, pero tandaan mo merong kang Diyos na manunubos. Na kailangan niyang na kaya niyang ipanumbalik, i-restore muli mga kapatid anumang bagay na nawala sa atin. Even the book of Joel mga kapatid, sabi niya, I will restore. Kung ano man yung kinain ng palworm, ng caterpillar, i-restore niya kasi redeemer siya, mga kapatid. Diba? So, Book of Ruth is a book of redemption. Diba? Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Mga kapatid, dapat tama ang attitude nyo sa mga pangako ng ating Panginoon. Kayo'y kailangang maghintay, mga kapatid. Sabi ng Scripture, silang naghihintay sa Panginoon ay makasusumpong mga kapatid ng kalakasan. Sila'y bibigyan ng isang pakpak na gaya ng isang agila. Kasi ang agila mga kapatid, ang agila lang ang kayang lumipad mga kapatid ng mas mataas sa kahit na anumang ibon. Pangalawa, ang agila lang ang kayang lumipad sa gitna ng bagyo. Kaya kung merong bagyo sa atin mga kapatid, pumailan lang kayo mga kapatid dun sa mga pangako ng Diyos. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Huwag kayong mabahala na kunin ko yung pangako. Hindi nga ibigay, pastor. Binigyan ka ng Diyos ng pakpak na gaya ng isang agila. Ano yung pakpak ng agila? Yung pong Old Testament tsaka po yung New Testament, at ito'y matibay mga kapatid na batayan ng iyong paglipad. Dahil ang pangako ng Diyos mula Old Testament hanggang New Testament mga kapatid. Diba? Sabi nga may isang kwento Sabi nung di ba, Brother Branham, nakita niya isang agila nandun sa sanga, mga kapatid, isang American Eagle at tayo nakita niya. Tapos meron siyang double barrel shotgun. Hindi ko alam kung double barrel ba o single lang mga kapatid. Basta may hawak ng shotgun. Tapos, tinitingnan niya mga kapatid yung agila. Tapos sabi niya, hindi ka pa natatakot? Parang kinakausap niya agila, hindi ka pa natatakot dito sa baril ko? Na pwede kitang paputukan, pwede kitang barilin, na maging isa ka dun sa mga collection ko. Kasi di ba nagko-collect sa mga kapatid? Tapos dinidisplay niya dun sa bahay yan. Sabi niya, tinitingnan niya, tapos sinusubukan niya takutin, hindi natatakot. Kasi alam mo ba't di natatakot mga kapatid? Hindi siya nakabase doon sa mga bagay na nasa paligid. Pangalawa, hindi nakabase yung agila doon sa tinutungtungan niyang mga sanga. Nakabase siya sa pagkakadesenyo ng Panginoon dun sa mga pakpak niya. Na kahit anong sirkumstansyang dumating, pwede siyang lumipad ng mas mataas kaysa dun sa mga pagsubok o sirkumstansya dahil matibay yung pakpak na binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya tayo mga kapatid, hindi tayo nakasalig mga kapatid doon po sa ating kalakasan at lahat. Nakasalig tayo dun sa dalawang pakpak na binigay ng Panginoon sa atin. Yung mga pangako mga kapatid ng Old Testament at New Testament. Kaya mga kapatid, bilang tayo ay tinipo sa agila, alam mo kahit ang agila mga kapatid, dumarating din yung parang expiration sa kanya. Sabi doon, nasisira yung tuka niya, nalalaglagan siya ng balahibo. Pero alam mo, pagdating ng 40th year, kasi alam mo mga kapatid, ang generation is consist of 40 years. Sa pag-unti-unti na parang nangihina siya, parang hindi niya na kaya magpatuloy, alam mo, dalawa lang pwedeng gawin daw ng agila. Ang sabi doon, either mananatili siya sa isang mataas na bato at nakababad sa araw mga kapatid at naghihintay sa panunumbalik niya. O kaya mga kapatid, magsusuicide siya. Dalawa lang yung kanyang option. Kaya mga kapatid, yung agila, pagka dumating na siya doon sa parang dulo ng kalakasan niya, ang sabi doon, tatayo daw yan sa isang bato. Paano ba yung bato? Bato ng kapahayagan. Kasi mga kapatid sa atin, alam natin ang scripture. Alam natin yan, yung pagtuturo. Pero it will take the revelation, mga kapatid, para bigyan tayo ng matibay, mga kapatid, na pananampalataya sa ating Panginoon. Na hindi tayo nakatayo sa sanga, hindi tayo nakabase, mga kapatid, dun po sa anumang tungtungan natin. Ang sabi dun, nakatungtong siya, mga kapatid, dun sa matibay na bato. At nanatili, mga kapatid, dun po sa sikat ng araw. At ang sabi dun, mananatili siyang nandoon hanggang sa masira yung beak niya, sisirain niya yun mga kapatid Kasi yun ang magpapatubo ulit ng bago. Tapos magpapatubo ulit siya mga kapatid ng mga bago niyang balahibo. Ano yun? Story pa rin ng redemption yun mga kapatid Meron pa rin restoration mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo, alam mo yun, na ma-discourage. Pastor, normal lang naman bilang tao na di-discourage. May mga pagkakataon.
Hindi natin matanggap yung mga circumstansya. Meron talaga, pero bumalik ka dun sa pagiging agila mo. Yung sa disenyong ibinigay ng Panginoon sa iyo. Na ikaw ay maghintay sa ating Panginoon at mamahinga. Mamaya, i-quote yung mga scripture, mga kapatid. So, sabi doon, pagdating sa 11, sabi niya, "Now, my daughter," tinan niyo mga kapatid, yung 10, pinuri siya mga kapatid, at ang sabi doon sa 11, ito na yung pangako. Amen. Sabi sa 11, "At ngayon, anak ko, huwag kang matakot, gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi, sapagkat buong bayan ng aking bayan na nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait." Ibig sabihin, virtuous woman. Kumalat yan mga kapatid, dun po sa lugar nila, nung bumalik sa mga kapatid sa Bethlehem, na mabuti ang babaeng ito, maganda ang patutuon ng babaeng ito, yung ginawa niya kay Naomi. Kaya nga sabi mga kapatid, your life will make an impression dun sa mga nakakakita sa'yo, maging dun sa mga anak mo. May quote niyan mga kapatid. Na syempre, mga kapatid, kung anong nakikita sa atin, yun din yung gagawin nila mga kapatid. Kaya kailangan hawakan din natin mga kapatid yung testimony natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kasi mag-iiwan niya ng impression sa iba. At yung may iwan na impression mga kapatid, marahil pag nauhaw sila, nakita nila yung impression na ginawa mo, yun ang gagawin nila. Kaya kailangan talaga mga kapatid, maging mabuti tayong example sa bawat mananampalataya mga kapatid. Hindi lamang dun sa mas bata sa atin, mga kapatid, hindi lang dun sa mas matanda sa atin, ang bawat isa sa atin mga kapatid, maging good example. Kasi alam mo mga kapatid, itong si Ruth, yung ginawa niya mga kapatid, she was commended. Ibig sabihin, siya'y napapurihan mga kapatid at naparangalan na bantog dun sa, sabi, bayan eh. Diba? Pagka bumaba ka dyan sa bayan, hindi ka nakakilala ng tindera eh. Diba? Kaya minsan mga kapatid, sabi nung isang Kristiyano, alam mo ako kasi, hindi ko pinapaalam na Kristiyano ako. Hindi ko sinasabi. Hinahayaan ko lang na makita nila sa akin. So nung napunta siya sa isang lugar, may nakapansin sa kanya. Tapos nakatingin sa kanya, habang nagbabasa siya ng libro. Sabi niya, ito na yung pagkakataon ko talaga na makita talaga nila. Makita nitong taong to, Christian ako eh. Hindi ko sinasabing Christian ako, pero makikita niya na Christian ako kasi kakaiba ako. So hindi na nakapagpigilin tumitingin. Sabi nung tumitingin, alam mo, may napapansin ako kaiba sa'yo. Sabi niya, naku, ito na yun. Ito na yung chance ako maibigay kang papuri sa Panginoon. Sabi niya, alam mo, kakaiba ka. May iba ako napapansin sa'yo. So parang yung sister, talagang masaya-masaya sa loob niya. Sabi niya, oo, talagang iba po ako. Tapos biglang sabi nung tumitingin, gusto ko lang sanang itanong, kasi may kakaiba sa'yo eh. Vegetarian ka ba? Yung pala yung napansin mga kapatid. So nabigo mga kapatid. Di ba, ito rin yung sinasabi ko nung minsan. Okay din yun, na hindi natin pinagkakalat, Kristiyano tayo, but you must share the message. Di ba, hindi lang yan nasa kamay ng pastor. Pagka namumuhay kayo mga kapatid, makikita ng iba yan, mababasa kayo. Di ba sabi, ye are walking epistles, read of all men. Nababasa ng ibang tao. Pero minsan mga kapatid, hindi lamang basta nababasa. Kailangan makita talaga mga kapatid na ipinapamuhay natin at i-share din natin. Di ba, hindi yung sapat lang na, kakaiba ka, vegetarian ka pala. Gusto mo marinig, Kristiyano ka, pero iba pala yung napansin sa'yo. Kasi masyado ka naging kampante. Di ba? May kakaiba sa'yo. Oo, kakaiba ako. Vegetarian ka ba? Yung pala yung napansin mga kapatid. Dapat makita. Alam mo, may kakaiba sa'yo. Parang, Kristiyano ka ba? Diba? Hindi ka nagsasalita, hindi ka kumikilos, pero meron silang na-discern sa'yo. Kaya nga yung ating buhay, yung ating lakad, yung ating kilos, lalo na sa mga sister. Diba? Akala ninyo wala kayong gampanin sa ating Panginoon? Pastor, kasi hindi naman kami preacher eh. So parang medyo safe kami dyan. Sabi doon, kung gusto mo makita yung kalagayan ng isang church, look at the women of the church. Because yung mga kababaihan sa loob ng iglesyang yun, yun ang kalagayan ng buong iglesia mismo. Sila yung reflection nito. Kaya nga malaki ang responsibilidad ng mga sister. Diba? Yung kilos ninyo, yung pananalita ninyo, yung gawi ninyo, kung paano kayo kumilos mga kapatid, kumandak. Kahit nga sa loob ng church, pag may bisita mga kapatid, ang una dapat talaga mga kapatid na nagiging hospitable dyan, yung mga sister. Pag may mga bisita tayo mga kapatid, huwag kayong mga suplada. Kasi sa ibang church mga kapatid,
Sabi nung minsan na-invite mo kasi yung suplada ng mga iba dyan eh. Kasi parang siguro mayayaman yung iba. Pero alam mo, kahit mayaman ka, mahirap ka, kung nasa loob ka ng church, alam mo, pantay-pantay kayo dyan. Diba? Iisang biyaya ang tinanggap nyo sa ating Panginoon. Si Ruth nga eh. Diba? Sabi ko nakaraan, diba? Anak ng hari doon sa Moab. Pero alam mo, nung namumulot mga kapatid ng mga cebada, mga barley, nakapaapa. Ibig sabihin, walang arte-arte. Pagka Kristiyano ka, binibitbit mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, naglilingkod ka mga kapatid, at katangian ng Panginoon ang ine-express mo, hindi ka maarte. Diba? Walang Kristiyano maarte. Minsan pindage ko yan mga kapatid, talagang parang sila eh. O nga no, dapat talaga hindi maarte. Diba? Minsan kung ano yung nakasanayan natin mga kapatid, talagang, alam mo yan, pag ikaw may spirito ng ating Panginoon Jesucristo, magiging marunong ka na makibagay sa lahat ng tao. Yan man ay mababa, yan man ay mahirap. Kasi sa loob, pantay-pantay kayo dito mga kapatid. Wala akong tinitreat dito na, di ba? Mayaman to si brother, si sister. Pabayaan ko na di naman, di ba? Hindi mga kapatid, pantay-pantay kayo dito. Sa kasalan, pag pumunta kayo, meron kayong damit pang kasal. Yung robe na sinusuot. Kahit ano pang trabaho mo, kahit ano pang profession mo, pag na-invite kayo dun sa Oriental countries, pantay-pantay kayo dun kasi hindi na makikita yung trabaho nyo. Iisang robe lang ang suot ninyo. Ganun din sa ating Panginoon. Amen. So sabi dyan, 11, at ngayon anak ko, huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng iyong sa iyo lahat ng iyong sinasabi sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait, mabuti. At tunay, sabi niya tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit, gayon man ay may kamag-anak na lalong malapit kay sa akin. Ano ba yung sinasabi ko last time? Ang tutubos, mga kapatid, or magre-redeem dun sa kalagayan nila, kasi may mga ari-arian nga itong si Naomi sa Bethlehem, at kailangan ay malapit na kamag-anak. Yung kailangan tumubos sa kanila na magiging parang tanga-pangalaga, guardian. Pero sa scripture, ang tawag doon ay kinsman redeemer, mga kapatid. Tingnan niyo yung 13. Sabi niya, maghintay ka ngayong gabi at mangyari sa kinaumagahan na kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak ay mabuti. Gawin niya ang bahagi niya ng pagkakamag-anak. Ngunit kung hindi niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, kung paano ang Panginoon ay nabubuhay, mahiga ka hanggang sa kinaumagahan. So sabi niya, meron pang mas malapit. Kakausapin ko muna itong taong to, naggawin niya yung plan ng pagtubos. Pero kung hindi kanya tutubusin, sabi niya doon, pero ang totoo, tutubusin si Naomi. Kasi nga, dito, may kita mo mga kapatid, meron ng clue, ang gusto talaga ni Boaz makuha, si Ruth talaga. Bagamat kailangan niyang gawin yung pag-redeem, pero ang gusto niya mga kapatid, si Ruth. Sabi nga, yung Israel, meron pa rin silang covenant sa ating Panginoon. Kailangan niyang i-redeem. Kaya nga siya bumaba mga kapatid as Son of Man para gawin yung tipunin yung mga Israel for 3.5 years, pinatay siya. Diba? Pero alam mo, plan pa rin mga kapatid ng ating Panginoon, bagamat yun ay ginagawa niya para sa Israel. Pero nakapaloob doon mga kapatid si Ruth, yung nobya. Bagamat yun ang tutubusin niya, pero ang gusto niya makuha talaga mga kapatid si Ruth. At hindi niya makukuha si Ruth kung hindi niya tutubusin yung Israel. So makikita niyo dito mga kapatid, doon pa lamang sa isip ng Diyos, yung programa niya, nakapaloob na tayo doon. Bagamat meron siyang pinili nung una na bayan mga kapatid, nakapaloob tayo doon. Kumbaga, sila yung natural church, pero merong spiritual church. Yun ang mga kapatid, yung bride. So sabi doon ay, kung hindi niya gagawin, ako ang gagawa. Tapos sumumpa pa siya. Ang sabi niya, kung paano ang Panginoon ay nabubuhay. Ibig sabihin, as the Lord liveth. Diba, lagi nyo naririnig yan? Doon sa babaeng bao, doon sa Sarepta, sa time ni Elijah, tsaka nung babaeng balo, diba? As the Lord liveth. Parang yan ay pagpapakita ng sinseridad mga kapatid hanggat Diyos ay nabubuhay. Hindi naman namamatay ang Panginoon eh. So obligado siyang ganapin yung kanyang ipinangako mga kapatid na obligasyon ng pagtubos mga kapatid sa kanila. Kaya sabi nga ay mahiga ka muna dito ng kinaumagahan kasi yung pag-meet nila mga kapatid dun po sa lugar ay sikreto lamang.
Kasi hindi nga tama ng isang babae ay bababa dun sa giikan kung saan merong lalaki dahil hindi sila pwedeng magsama. Kaya nga, nung madilim pa, sabi niya ay magpahinga ka muna dito. Sabi niya dun sa 13. Sabi niya, 14, at siya'y nahiga sa kanyang paanan, sa paanan lang naman nahiga, hanggang kinaumagahan. At siya'y bumangong maaga bago magkakilala ang isa't isa, sapagkat kanyang sinabi, huwag maalaman na ang babae ay naparoon sa giikan. Bakit, pastor? Hindi pwedeng malaman na pumunta si Ruth doon. Una, syempre, yung impression. Pangalawa, kasi yung rapture or yung catching away ay sikreto lamang. Sabi doon, di ba? Secret catching away. Walang makakaalam niyan. Darating na lamang ang ating Panginoon at kukunin niya yung kanyang nobya. 15. Sabi niya, kanyang sinabi, dalhin mo rito ang iyong balabal na nasa ibabaw mo at hawakan at hinawakan niya. Siya'y tumakal ng 6 na takal na sibada at isinunong sa kanya at siya'y pumasok sa bayan. Ibig sabihin, umalis na siya dyan. Pastor, ano ibig sabihin kaya niyan? Alam niyo yung barley na hinarvest mga kabalid at wininow, ibig sabihin, yung kanyang finilter na, binigyan niya mga kapatid ng 6 measures of barley. Ito pong si Ruth. Ang sabi doon, yung pagpapakita daw, mga kapatid, nung pong pagbibigay ni Boaz ng barley, mga kapatid, kay Ruth, ay pagpapakita ng isang ebidensya na gaganapin ko sa iyo ang aking pangako. So parang sinasabi nga, gaganapin ko yung pangako sa iyo, pero merong tanda na ito ang provision ko para sa iyo, 6 na measure ng barley. Ano ibig sabihin ng 6? Diba sabi ko sa inyo, pag ibig sabihin ng 6, mga kapatid, ay number yan ng man. Pagpapagal. Ibig sabihin, pinapakita niya lang dyan, mga kapatid, doon po sa panahon na tumakbo ang iglesia, mga kapatid, ito'y sinubok, mga kapatid, ng mga mananampalataya na gumawa sila sa sarili nilang kakayahan. 6, number of man. Pero yung ikapito, mga kapatid, ikapitong bahagi, pag sinabing tumungtong ka na sa ikapito, yan po ay kapahingahan. Pag tumungtong na, mga kapatid, na maikasal sila Boaz tsaka si Ruth, yan po ay kapahingahan. Kaya nga sa ating panahon, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo rin ay minsan ding humiyaw. Diba? Matthew chapter 11 verse 28 to 29, sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagalat, nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. So merong rest. 29, ano yung instruction? Pag rest, may instruction yan. Hindi pwedeng mamamahinga ka tapos walang instruction. May instruction yan. Ang sabi sa 29, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So dito, mga kapatid, 29, Pastor, paki-explain nga yung 29. Sabi ko sa inyo, di ba, yung yoke, mga kapatid, isang kahoy na malapad yan, na merong 2 uka, na inilalagay dun sa 2 hayop, para sila'y mag-araro. So dito, mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon, magsilapit kayo sa akin, yung mga nabibigat ang lubha, saka yung mga nangapapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pastor, kapahingahan, pero ba't may pamatok? Ang sabi doon, yung pamatok daw, mga kapatid, sabi, take my yoke upon you, pasanin ninyong aking pamatok. So may pinapasa ng ating Panginoon sa atin. Grabe naman, pastor, maglilingkod tayo, tapos meron pang ipapapasan na pamatok ang Panginoon sa atin. Unang-una, mga kapatid, bakit may pamatok? Kasi, mga kapatid, alam mo, pag hinawakan mo sa leeg yung mga hayop, hindi na makakakilos yan eh. Isa yun, para mapanatili ka sa kamay ng ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, sabi ko kanina, yung nag-aararo, nagpapagal, gagawa, mga kapatid, hindi na ikaw ang ating Panginoon. Kasi pag nilagay niya na yung pamatok, mga kapatid, alam mo, tutuusin, sabi niya nga sa 30, yung aking pamatok ay malambot at magaan. Alam mo ba't magaan tsaka malambot? Kasi ang Panginoon ang papasan. Kung paanong si Boaz, mga kapatid, sabi niya, ay manatili ka, hintayin mo ako ang gagawa para sa iyo. Doon sa katubusan, tanggapin mo yung pagtuturo ko, matuto ka sa akin, sa kanyang salita, mga kapatid, at doon sa pamatok na ilalagay ng Panginoon sa iyong batok, asahan mo ang Panginoon ang magtatrabaho.
Kailangan mo lang ilagay yung pamatok. Alam mo ba't kailangan ilagay yung pamatok? Kasi kailangan manatili ka sa ating Panginoon. Sabi ng Scripture, mga kapatid, kung mananatili kayo sa akin, ang salita ko'y mananatili sa inyo, ano man ang inyong hiling ibibigay sa inyo. Manatili ka sa pamatok ng ating Panginoon. Dahil unang-una, siya na yung magpapasan ng kabigatan. Siya na yung nagtatrabaho. Ang kailangan mo lang gawin, maghintay at mamahinga sa ating Panginoon. Kasi may iniwan na siyang pangako eh. Binigyan ka pa nga niya ng ebidensya, yung anim na measure ng sebada. Di ba yung sebada, tumutukoy din yan mga kapatid sa salita ng ating Panginoon eh. Yung wheat, tsaka po yung barley. Kasi pag yun dinurog mga kapatid, magiging harina yun. At kapag nilakukan mo mga kapatid ng mantika, magiging tinapay. Salita yun mga kapatid. Kaya sabi doon, binigyan siya ng ebidensya. Alam mo, sinustain ng ating Panginoon yung 7 church ages sa pamamagitan ng pagbibigay niya mga kapatid ng tinapay. Pero narito tayo sa huling panahon na kung saan merong kasalan o kapahingahan mga kapatid, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi doon mga kapatid, for my yoke is easy and my burden is light. Unang-una mga kapatid, pag sinabi mo ring Holy Ghost, yung Holy Ghost mga kapatid, di ba sabi, ang Holy Ghost is rest, kapahingahan. Paano naging kapahingahan, pastor? Pagka meron kang Holy Ghost, ganito yan. Pagka meron kang Holy Ghost, ibig sabihin, meron kang comforter. Na kahit merong, parang may mga circumstances sa ating buhay, mga kapatid, parang ang bigat na ng problema. Parang hindi mo na maintindihan. Pero bakit sa puso mo, meron peace? Kasi nandun ang ating Panginoon. Nandun yung Holy Ghost, mga kapatid. Para bang napakahirap na ng sitwasyon, parang said na yung mga bagay, pero bakit panatag ka pa rin? Kasi alam mo, sa puso mo, nandoon yung Espiritu Santo sa iyo mga kapatid. At yung Espiritu Santo ay nangako mga kapatid, siya ang magtatrabaho para sa atin. John chapter 14, verse 26 to 27. John chapter 14, verse 26 to 27. Sabi, datapwat ang mga aliw, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo ay susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya'y magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng na sa inyo'y aking sinabi. Kaya meron ding Holy Ghost to give remembrance mga kapatid doon sa mga bagay na sinabi ng ating Panginoon. Di ba sabi ko nga, ang daming pinaalala, ang daming bagay na ibinigay ng Panginoon doon sa mga apostles. Pero nung namatay ang ating Panginoon, hindi nila naalala. Maging yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, hindi nila na-recognize. Kung hindi sila binuksan ng ating Panginoon, hindi nila ma-recognize na yung kasama nila doon sa road ng Emmaus, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi doon mga kapatid, ano sabi sa 27? Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ng inyong puso ni matakot man. Diba? Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, I give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kasi nandyan yung ebidensya binigay ng Panginoon sa iyo. Yung Espiritu Santo, mga kapatid. Amen. So sabi niya dito, babasa ko ng ilang quote. Amen. Dito po sa message mga kapatid ng Revelation chapter 5 part 2. So 610618. Sabi dito, balikan natin yung 4 na junction. Sabi nga, pagkatapos niyang makasumpong ng biyaya sa paningin ni Boaz, noon ay kailangan niyang maghintay hanggang maisagawa ni Boaz ang pagtubos ng kamag-anak upang mabalik ang lahat ng nawala kay Naomi, upang mailapit si Ruth ang Moabita. So sabi dyan mga kapatid, yung sinabi sa kanya na kailangan niya maghintay kasi inimit nga mga kapatid ni Boaz yung pong pinakamalapit pang kamag-anak na pwedeng tumubos. Alam mga kapatid, tutusin, hindi tayo kayang tubusin ng Panginoon sa kanyang form. Kasi hindi pwedeng magkondong, ibig sabihin hindi pwedeng magpatawad ang Panginoon sa kasalanan eh. Diba sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Diba? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan.
So ang Panginoon, hindi rin siya pwedeng bumaba kasi espiritu siya eh. Kaya ang sabi doon, hinanap niya yung pinakamalapit na kamag-anak. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Ang ating Panginoong Jesucristo bumaba, hinanap yung ating pinakamalapit na kamag-anak, yung laman. Yun ang rason bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan niya magbalot ng laman dahil ito yung pinakamalapit na kamag-anak natin, ang ating laman, upang tayo'y matubos niya. Pero yung dugo, pero yung spirito, mga kapatid, ay Diyos. Dugo ng ating Panginoon nang siyang ipinambayad sa ating kasalanan. Kasi kung tao ang ginamit, hindi pa rin tayo natubos. Kailangan niya lang magkatawang tao. Ibig sabihin, the Son of God must be wrapped in flesh. Kailangan mabalutan siya ng laman. Yun ang ibig sabihin nun. Kailangan niyang hanapin yung pinakamalapit na kamag-anak. Dito tayo nagkaroon ng discrepancy. Diba? Doon sa Garden of Eden, doon nagkaroon, mga kapatid, ng pagkakasala si Eve. Tsaka yung serpent, nahaluan yung dugo. Kaya nga hinahatulan ng ating Panginoon yung pag-hybrid doon. Kasi yung dugo, mga kapatid, nagkaroon ng mixing. Dahil dito sa katawang ito, kaya tayo nagkakamali, kaya tayo nagkakasala, bakit tayo may mga emosyong hindi tama, ba't tayo minsan nagagalit, naiinis, kasi mayroong mali sa laman na ito. At hinanap ng Diyos yung pinakamalapit na kamag-anak. Hindi niya mahanap, kaya ang ginawa niya, binalutan niya ang kanyang sarili ng laman na hindi dumaan, mga kapatid, sa sex birth. Kailangan maging pure, dalisay, holy. Nang sa ganun yung dugo, mga kapatid, at yung mismong laman na maiaalay dun sa trono ng Diyos, mga kapatid, ay karapat-dapat. Amen. Kaya sa Revelation, may kita mo sabi dun, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Dahil hindi worthy ang tao. Ang worthy lang ay ang ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng pagiging kordero. Doon tayo natubos, mga kapatid, sa pagbalot ng kanyang laman. Amen. Tutuloy pa natin, paragraph 114, sabi niya, ngayon, nang sa wakas ay makamit niya ang pabor kay Boaz, anong nangyari? Noon ay sinabi sa kanya ni Naomi, di ba? Kasi after nung promise, bumalik siya sa bayan, kinuwento niya kay Naomi yung nangyari. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, sa scripture, pag binasa ninyo, 16, sabi niya, nang siya'y pumaroon sa kanyang biyenan, umuwi na si Ruth, at sinabi niya, ano nga anak ko? Isinaysay niya sa kanya ang lahat ng ginawa sa kanya ng lalaki. 17. At sinabi niya, ang 6 na takal na sibadang ito'y ibinigay niya sa akin, sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pumaroon ng walang dala sa iyong binan. Kasi kailangan may ebidensya. Yes. Mga kapatid, kaya binigay niya yun, mga kapatid. Alam mo, hindi tayo binigyan ng pangako ng Diyos na wala siyang ebidensya, na yung ating paghihintay at ang ating pamamahinga, mga kapatid, ay walang kabuluhan. Nung siya'y umalis, mga kapatid, meron din siyang iniwan, mga kapatid, sa atin. Ano yun, Pastor? Yung pong salita ng ating Panginoon, yung pangako, saka po yung Espiritu Santo, na magsisilbing kapahingahan sa atin habang tayo naghihintay, mga kapatid, sa pagbalik ng ating Panginoon. 18, mga kapatid, sabi doon, at nang magkagayoy, sinabi niya, tinan mo yung pagkakasabi ni Naomi, maupo kang tahimik. O, diba? Sit still, my daughter. Maupo kang tahimik, anak ko, hanggang sa iyong maalaman kung paanong kararatnan ng mga bagay. Sapagkat ang lalaking yaon, anong sabi? Basahin niyo, mga kapatid, ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito. Ibig sabihin, nung tayo'y pinagpahinga ng ating Panginoon, pinaghintay, siya naman ang tatrabaho. Maging sa ating panahon, mga kapatid, na bagamat tayo naghihintay sa ating Panginoon, huwag niyong isipin, hindi siya nagtatrabaho. Hindi niyo lang nakikita, pero nasa likuran siya at gumagawa para sa atin. Sabi, di ba, God is behind every move. So, lahat ng bagay na nangyayari sa ating sirkumstansya, ang Espiritu ng ating Panginoon ang nasa likod niyan. Kasama yan sa kanyang plano. Kasama yan sa kanyang kalooban. Kaya kailangan ipanatag mo ang puso mo, maghintay ka at mamahinga ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga dito yung paglilingkod din, sabi ko, dapat nandun ka rin sa pamamahinga. Naglilingkod ka, pero sa puso mo, nasa kapahingahan ka. Diba? Hindi ko pa kasi nagagawa to, struggle ako eh. When you serve, alam mo, pag tama ang paglilingkod mo sa ating Panginoon, hindi magiging ganyan ang resulta, mga kapatid. Kaya ka nag-i-struggle kasi meron kang mga nakakaligtaan. Kaya ka nag-i-struggle.
Ba't ka nag-struggle? Kasi hindi mo tinitingnan, mga kapatid, yung instruction na binigay sa'yo. Pero alam mo ito, si Ruth, nakapaglingkod siya ng tama ayon sa instruction, mga kapatid, ni Naomi. Amen. So tayo, sabi doon paano ka ba makapaglilingkod ng tama? Makapaglilingkod ka lang ng tama ayon sa kung anong pamantayan, mga kapatid, ng scripture, ng salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga dito sa inyo, pag nagtiteaching ako, mga kapatid, talagang pagtiyagaan nyo ako, mga kapatid, pagtisan nyo ako, mga kapatid. Kasi yung mga bagay na marahil hindi kayang ibagsak sa preaching, mga kapatid, sa teaching, doon po mahihimay. Kaya nga sabi ko dito, mga kapatid, alam mo, pag hindi pa nag-mature ng isang church, mga kapatid, na yung pastor nagpapagal, hinihimay-himay na nga lahat, mga kapatid. Ewan ko na lang, mga kapatid. Diba? Hindi ako nagtataas, mga kapatid, ng sarili ko anuman. Pero sinisikap ko, mga kapatid, na maipaliwanag sa inyo detail by detail, mga kapatid, kung ano talaga ang laman ng mensahe, laman ng scripture. Kasi hindi lamang tayo nangangaral dito, mga kapatid, na gaya ng denomination na preach lang, quote lang lahat, mga kapatid. Gusto ko maalaman ninyo, ba't kayo naglilingkod? Para saan ang paglilingkod nyo? Ano ba talaga yung nilalaman ng salita? Ano ang ibubunsod ng pagsunod ng salita na ito sa buhay ninyo? At maging yung pinakalarawan, mga kapatid, ng kwento ng Ruth. Sabi doon, pag naunawaan mo yung hidden revelation, hidden meaning of this book, ilalapit ka niyan sa ating Panginoon. Amen. Kasi part ka ng kanyang redemption Bagamat meron siyang pakikipagtipan sa Israel, di ba? Unang punta niya dito para sa Israel lang naman, di ba? Kaya nga hindi pa una nakasumpong ng biyaya yung babaeng Syrophoenician woman, di ba? Sabi niya, hindi ako naparito para sa inyo, napapunta ako dito para sa mga Israel. Pero ano mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, siya'y nakabaling na ngayon, mga kapatid, sa Gentile. Amen. Ibig sabihin, tinapos niya, mga kapatid, yung kanyang gampanin sa Israel, naririto siya, may binigay na pangako sa atin, iniwan yung Espiritu Santo, yung pinaka-earnest. Ibig sabihin daw, meron tayong earnest na ating redemption. Ano yung pinaka-fullness? Ano yung fullness? Kabuuan na katubusan. Pagka ang katawan na ito ipinalitan na ng ating Panginoon, body change. Pero sabi niya, bago yung body change, may iiwan ako sa inyong ebidensya. May iiwan ako sa inyong sebada, 6 na piraso. Pero mga kapatid, yung ikapito, mga kapatid, ibig sabihin rest, yun po ang Holy Ghost. So yung pinaka-earnest na meron tayo, mga kapatid, ebidensya na babalikan tayo ng ating Panginoon, yung Holy Ghost na binigay niya sa'yo. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Sabi niya, siya ay susunod nating kamag-anak na sabi niya dito sa message 114, ngayon, nang sa wakas ay makamit niya ang pabor kay Boaz, ano nangyari? Noon ay sinabi niya sa kanya ni Naomi, maghintay ka rito habang ginagawa ni Boaz ang gawain ng isang pagtutubos. Diba? Kinsman Redeemer. Amen. Sapagkat siya lamang ang makagagawa nito. Siya ang susunod nating kamag-anak na tagapagtubos. At maghintay ka lamang dito. Huwag ka nang pumasok sa mga bukid. Huwag mo nang gawin ito at iba pa. Maghintay ka lamang hanggang sa maisagawa ang pagtubos ng pagkakamag-anak. At siya ay nagpahinga. So si Ruth, sa time na yan, kasi nag-serve na siya. Kaya nga, paano ko magkakaroon ng rest kung hindi ka rin muna nagpagal sa ating Panginoon? So maglingkod ka sa ating Panginoon. At habang naglilingkod ka, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ang sabi ng Scripture, hindi kayang ibigay ng sanlibutan, kundi yung kapayapaan niya mismo ay ibibigay niya sa iyo. Diba Scripture kanina? Hindi yung peace na isinisigaw ng mga bansa ngayon. Peace, kapayapaan para sa lahat. Kalunguhan yun. May Battle of Armageddon nga sa dulo ng tribulation Walang peace. Darating lang ang totoong peace, mga kapatid, pagka nandito na yung new heaven and new earth. Diba? Pero dadaan muna, millennium. Diba? Millennium. Little season. Tapos yung Gog and Magog, white throne judgment, saka yung new heaven and new earth. Kasi ang millennium, tatandaan nyo mga kapatid, ang millennium ay 1,000 years lang. Diba? Kaya, pagkatapos ng 1,000 years, pakakawalan si Satan doon for a little season kasi meron siyang dadayain, tapos may Gog and Magog. Ang Gog and Magog, mga kapatid, tulyan ng ating Panginoon. Sabi nga, Russia yan mga kapatid. So meron siya mga i-deceive doon. Pero bandang huli, mga kapatid, syempre mananaig pa rin ang ating Panginoon. Kasi pagdating ng white throne judgment, si Satan din mismo tatayo, mga kapatid, sa judgment.
hahatulan siya dun. Diba? After nun, new heaven and new earth, mga kapatid. Magbe-blend na yung time and eternity, mga kapatid. Amen. So sabi niya dito, 115. Diyan mismo tumungo ang iglesia sa huling yugto na ito ng Pentecostes. Kita ninyo, sa simula ng Pentecostes, silang lahat ay masigasig at sila'y kailangan nilang gawin ng ganito, kailangan nilang ligligin silang lahat. Ngayon ay ano ang ginagawa ng iglesia? Sabi nga, yung sa unang panahon ng Pentecostes, syempre, yung pong dun sa 33 AD, before 33 AD, mga kapatid, kasi ang ating Panginoon Kristo, after nun, nabuo ang Alpha Church, yung 3 years lang, mga kapatid, kasi 33 AD kay Paul na yan. Yung pong 30 AD hanggang 33, ito po yung tinatawag na Alpha Church. Ito yung sila Paul, sila Peter, mga kapatid na naka-receive ng baptism of the Holy Ghost. Sabi doon, yung panahon daw na yun, mga kapatid, from first church, mga kapatid, hanggang doon sa pinakadulo, mga kapatid, parang ang paraan ng paglilingkod nila ay kailangan namin gawin to, kailangan ganito. Pero sabi, mga kapatid, pag tunay na na-reveal sa'yo, natanggap mo ang Espiritu Santo, ang sabi dito, ang tunay na iglesia ay nagpapahinga. Amen. Ano ang kapahingahan? Ito, ang kapahingahan na yung Espiritu Santo. Ang araw ng Sabat. Yung kapahingahan ay yung Espiritu Santo. Sabi nga doon, Sabbath was not made, man was not made for Sabbath, but the Sabbath is made for man. Tama ba? Hindi binigay ang Sabbath, mga kapatid, para, alam mo yun, parang mangilin sila, kasi yun yung natural eh. Ibinigay ang Sabbath para talaga magkaroon ng kapahingahan ng tao. Diba? Sabi niya sa Hebreo, 4 na kabanata, ang sabi, tayo na nakapasok sa kanyang kapahingahan ay huminto na mula sa ating mga gawa, gaya ng ginawa ng Diyos mula sa kanyang mga gawa. So it is a spiritual rest. Bagamat sabi ko nga dito, dumadaan tayo sa pagsubok, sa lahat at mga bagay, mga kapatid, na hindi natin maintindihan, pero sa loob may kapahingahan. Diba? Kahit napakagulo na, kahit parang napaka-stressful na, ba't parang panatag pa rin sa loob? Ba't parang may kung ano, mga kapatid, na hindi ka naapektuhan? Kasi nandun ka sa pamamahinga, mga kapatid. Amen. 16. Sabi niya, at noong si Ruth ay nagpapahinga, ito'y tipo ng iglesia na nagpapahinga sa mga pangako ng Diyos. So dapat tama yung attitude natin dyan. Waiting and resting. Naghihintay, pero dapat namamahinga. Kasi yung pamamahinga ay pagpapakita talaga, mga kapatid, ng totoong pananampalataya at kumpiyansa na ang Diyos ay kayang gawin kung ano man yung kanyang ipinangako na gagawin niya. Hindi siya pwedeng gumawa ng isang bagay sa atin na sisimulan niya tapos hindi niya kayang tapusin. Pagka Diyos ang gumawa, mga kapatid, tatapusin yan hanggang dulo. Sabi niya, at nung si Ruth ay nagpapahinga, ito'y tipo ng iglesia na nagpapahinga sa mga pangako ng Diyos. Taglay na natin ngayon ang katibayan ng ating kaligtasan. Ano yun? Yung Holy Ghost. Hallelujah. Hindi na natin pinapaalala pa kung tayo ba'y makakatungo roon o hindi. Diba? Hindi tayo, mga kapatid, na pinag-aalala na makasama kaya ako sa rapture o hindi. Sabi dito, tayo'y talagang tutungo doon. Yan yung totoong mananampalataya na namahinga sa ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat ay kinumit niya na sa ating Panginoon. Dahil alam niya, naglilingkod siya ng tama. Ano man ang pinangako ng Panginoon sa kanya, kaya niyang sampalatayanan, kaya niyang maghintay, at kaya niyang mamahinga dun sa mga pangako. Kaya hindi nga naiisipin, sama kaya ako sa rapture. Dapat ang pananampalataya mo, Panginoon, alam kong kasama ako doon. Kasi kung natanggap mo, mga kapatid, ang mensaheng ito, ang salita ng ating Panginoon, hindi ba't yan ay magbibigay sa iyo, mga kapatid, ng isang kapanatagan na hindi kayang tibagin ng anumang bagay? Amen. Sabi doon, we are going. That's right. God said so. Bakit daw? Sino ba yun nangako? Sabi nga, Diyos mismo ang nagsabi. Ipinangako yun ng Diyos at taglay na natin ang katibayan. Tapos nang natanggap, tinanggap na tayo ni Kristo, wala nang paraan para makaalis mo rito ngayon, naroon na tayo. Diba? Isipin nyo, nandito tayo, pero totoo, nandoon na tayo. Bakit, Pastor? Because the Lamb
was slain before the foundation of the world. Na ang ating mga pangalan na hindi na isulat doon sa aklat ng buhay lamang, kasi aklat ng buhay, ang tawag dyan, Book of Deeds. Yan ay aklat ng mga gawa. Kaya nga kung ibabase mo lang, ginawa ko kasi pastor, ginawa ko to, sinakripisyo ko to. Alam mo, pwede kang burahin dun eh. Si Judas, binura dun sa Book of Life eh. Sa deed. Kaya nga nung nagpapalaya sila ng demonyo, di ba, sabi doon, bumalik sila sa ating Panginoon. Sabi, alam mo, Panginoon, kasama yung 70 disciples, sabi, alam mo, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kaming lahat. Sabi ng Panginoon, alam nyo, hindi dapat kayo dyan matuwa. Dapat magalak kayo kapag ang pangalan nyo ay nakasulat dun sa aklat ng buhay ng Kordero. Kasi hindi na yun mabubura. Na kahit ano pang pagkukulang, ano pang pagkakamali, mga kapatid, ng isang mananampalataya, hindi siya pwedeng burahin dahil dugo ng ating Panginoon nang siyang nakalapat dun, mga kapatid. Dahil kung isang mananampalataya ang nagkamali, hihingi ng tawad sa ating Panginoon yan at siya'y lilinisan ng ating Panginoon. Sabi dun, yung dugo ay hindi lamang nagligtas sa'yo, pinanatili kang ligtas ng dugo. Bakit? Kasi before the foundation of the world yan eh. Kaya ganoon na lamang ang kumpiyansa, mga kapatid, ng mga taong nakakaalam na sila, mga kapatid, ay tunay na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Diba? Hindi sa ating mga gawa, mga kapatid. Diba? Kahit minsan ang tao, denomination, magsumikap. Ba't hindi sila naging bahagi? Kasi alam mo, ang Panginoon, parang ano yan eh, parang mananahi yan eh. Naglapag siya ng isang pirasong tela, tapos meron siyang pattern, di ba, kaya nga sabi, word bride eh. Ibig sabihin, dapat ay maging nobyang salita. Meron siyang pattern galing sa kanyang isip, yung kanyang salita. Inilapag niya yan, mga kapatid, doon po sa tela, tapos yung tela, mga kapatid, ginupit niya. Tapos yung pinaggupitan, ito, mga kapatid, yung nobya. Yung mga retaso, mga kapatid, o remnant, ito yung foolish virgin. Kaya nga, yung foolish virgin, mga kapatid, kapareho din natin. Holy life din, sincere din, kaya lang, hindi nila tinanggap, mga kapatid, yung fullness ng salita. Remnant sila, mga kapatid. Kaya kung ang Panginoon, before the foundation of the world, may pattern na, mga kapatid. Hindi na pwedeng burahin yan, mga kapatid. Diba? Tiyak na pananampalataya lang, mga kapatid, ang kayang mag-claim sa ganyang pangako, mga kapatid, ng ating Panginoon Hesukristo. Amen. Sabi doon, amen. Ang kailangan na lang nating gawin, ano daw yung kailangan nating gawin? Maghintay hanggang kanyang kunin, hanggang siya'y naroon na at ginagawa ang kamag-anakang pagtutubos. Taglay na natin ang katibayan nito ngayon na hinihintay na lang ang oras na siya'y magbalik. Amen. Kasi ginawa niya na sa Calvary eh. Diba? Ano yung ulit evidence, pastor? Nung siya'y nandun sa Calvary, mga kapatid, siya'y ginudge, mga kapatid doon, siya'y bumaba. Diba? Pumunta siya dun sa regions of mortal, bumaba siya sa pinakailalim, kinuha yung susi ng kamatayan, umakyat, mga kapatid, dun po sa regions of mortal, kung nasaan ang paradise, binuksan yung pinto, kinuha yung mga Old Testament saints, tapos yung katawan ng ating Panginoon, mga kapatid, nandun po sa trono ng ating Diyos. Tapos yung katawan, mga kapatid, nandun, pero yung spirito, sabi doon, ibinalik sa church. Bilang ano, pastor? Bilang ebidensya. Nababalikan niya, mga kapatid, yung pong pinagbigyan niya, mga kapatid, ng Holy Ghost. Kaya ganun din ang sinasabi, bakit yung mga may Holy Ghost lang ang mararapture. Kasi kailangan niyang balikan, mga kapatid, yung pong kadugtong niya, kadabtil niya, mga kapatid. Nang sabi doon, mga kapatid, sa Chinese daw kasi noon, dati, pag magpapalaba ka, papalaba ka sa isang Chinese, ang ibibigay niya sa'yo, isang sulat, mga kapatid, isang papel na merong pirma. Isang gagawin niya, mga kapatid, pupunitin niya yun. Yung isa nasa kanya, yung isa nandun sa nagpapalaba. Pagkatapos ng labhan, mga kapatid, yung damit, kailangan niyang bumalik, hahanapin niya yung kapiraso. Kasi yung kapirasong yun, natutugma lang doon lang, mga kapatid, niya makiklaim yung kanyang ipinalaba. Ganon din sa ating Panginoon. Kaya nga mahalaga, sabi ko dito, yung may mga Holy Ghost, mga kapatid, yung mga rapture sa ating Panginoon. Pastor, paano ba ako magkakaroon ng Holy Ghost? Manatili ka sa salita ng ating Panginoon. Ba? Kahit nga si Brother Branham hindi naman niya kinlaim agad yung mga anak niya. Sabi niya, alam mo, nagsisikap ako dito na mangaral, nandyan si Rebecca. Kasi alam ko, pasaway si Rebecca Sabi nga, nagsikap ako na sana mapuspos siya ng Espiritu Santo. Kaya talagang dinala niya sa gawain, mga kapatid.
Diba, paano mo expect puspusin ng Panginoon niya kung wala sa gawain, mga kapatid? Kaya sabi niya, dinadala ko dito dahil nagsusumikap ako. Ang prophet na yun, Diba? Pwede niya namang hilingin sa Panginoon, Lord, ibigay mo sa akin na reward. Tumanggap sila sa Panginoon. Pero sabi niya, hindi, kailangan magkaroon sila ng experience sa Panginoon. Kaya ang ginagawa niya, dinadala niya mga kapatid. Tapos, sinasabi niya ng tahasan. Sipin mo yung tatay ka. Tapos sinasabi mo, preacher ka, nandito yung anak ko na unbeliever pa, gusto ko rin tumanggap sa Panginoon. Kasi mga kapatid, kailangan mapuspos sila ng Espiritu Santo. Para sila mga kapatid, makaabot sa pag-agaw. Pero sinasabi ko dito, yung pong bibigyan ng Holy Ghost, syempre yung mga pinili din ng Panginoon before the foundation of the world. Kaya kung sinasabi mo, di, pinili ako ng Panginoon before the foundation of the world, so candidate ka dun sa Holy Ghost. Mapuspos ka ng ating Panginoon. Pastor, ano bang ebidensya na merong Espiritu Santo, na meron ng bautismo ng Espiritu Santo? Una, clear understanding sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, tatanggapin mo ang lahat ng salita ng ating Panginoon. Wala kang i-reject, mga kapatid. Ikatlo, ipapamuhay mo ang salita na para bang ang salita ng ating Panginoon ay naging laman muli sa'yo, mga kapatid. Diba? Hindi nangangahulugan yan dahil nag-speak in tongues ka, nakagawa ka ng miracles, may baptism of the Holy Ghost ka. Kasi ang mystery nito, mga kapatid, sa huling panahon is to receive the baptism of the Holy Ghost without sensation, mga kapatid. Tingnan mo lamang yung lakad mo sa ating Panginoon, kung paano mo tinatrato yung salita ng ating Panginoon. Yan ang magpapakita, mga kapatid, ng tanda kung meron bang Espiritu Santo dyan, mga kapatid. Last quote, mga kapatid. Tatapos na po ako. Sa message ng Thyatirian Church Age, naalala ninyo, kinote ko din yan last Sunday. Pero yung portion ng I know thy works, yung kanyang, yung aking binigyan ng diin dyan. Sabi dito, i-type nyo lang sa inyong mga table, waiting on God. At yan ay Thyatirian Church Age, waiting on God. Sabi dito sa taas, alam ko ang inyong pananampalataya. Ngayon, hindi sinasabi rito tulad ng ginawa ng iglesia ng Pergamo na ipinagkakatiwala ninyong aking pananampalataya. Hindi niya tinutukoy ang kanyang pananampalataya ngayon, kundi pinupuri niya sila dahil sa kanilang katapatan. So, hindi daw sinasabi dun sa letter, mga kapatid, ng Thyatirian Church Age, mga kapatid, na I know my faith. Hindi daw faith ng Panginoon, but ang sabi doon, I know thy faith. Katapatan, mga kapatid. Sabi niya, kundi pinupuri niya sila dahil sa kanyang katapatan. At habang ginagawa niya ito, binabanggit din niya ang kanilang pagtitiis. Ngayon, ang katapatan at pagtitiis ay magkasama. Hindi pwedeng wala yan, mga kapatid. Sa katunayan, ang pagtitiis ay kinalabasan ng katapatan sapagkat sinasabi sa Aklat ng Santiago, ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya magkasama yan. Walang ibang paraan upang makamit ang pagtitiis. Dapat itong dumating sa pamamagitan ng pagsubok ng ating pananampalataya. Diba? Sabi sa Roma 5:3, ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Kung gaano kataas ang pagtingin ng Diyos sa pagpapakita ng ating pagtitiis, ay makikita sa Santiago din, na aklat, mga kapatid, unang kabanata, 4 na bersikulo, ngunit hayaang maganap ang ganap na gawain ng pagtitiis upang kayo'y maging ganap at buo at walang kulang. Diba? Sabi ko dun sa scripture na yan, mga kapatid, yung pong aklat, mga kapatid, ng James, pag binasa natin yan, chapter 1, hanggang 5, hindi ako nagkamali, sabi doon ay 2, brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Yung temptation, pagsubok. Sabi niya, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya, o tama, yung pananampalataya niyong sinusubok, hindi kayo. Pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Hayaan nyo daw, mga kapatid, na
magalak kayo sa bawat pagsubok dahil dun sa pagsubok sa pananampalataya na meron kayo ay nagbubunsod ng isang pagtitiis. At kapag meron ng pagtitiis, mga kapatid, bayaan niyo yung gawa ng pagtitiis ang gumawa ng sakdal at ganap na gawain, mga kapatid, nang sa ganun ay maging sakdal kayo. Yun ang ibig niyan sabihin dyan. Amen. Tuloy natin yung quote. Sabi doon ay, maging ganap at buot walang kulang. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay kaganapan. Diba? Ang ganda nung pagkakasabi, mga kapatid. But God's will for us is perfection. Diba? Ang kalooban daw ng Diyos sa atin ay kasakdalan. So pagkakalooban ng Diyos, meron bang makakasira dyan? Meron bang makakahadlang dyan? Ang makakahadlang lang dyan, mga kapatid, unbelief natin. Pero ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, maging perfect, mga kapatid, perfection. Amen. Sabi niya dito, God's will for us is perfection. And that perfection is patience. Yun pala ang perfection. Yung patience pala, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng patience? Sabi dyan, ang patience daw ay waiting on God and waiting for God. So waiting, tsaka po resting. Kasi yung waiting on God, waiting yan. Waiting for God, ibig sabihin yan, mga kapatid, naghihintay ka sa ating Panginoon, tiyak ka na dyan. Meron ng kapahingahan sa puso mo. This is the process of character development. Yan daw yung proseso. Kaya tatandaan nyo, mga kapatid, yung Book of James, chapter 1, verse 2 to 5, mga kapatid. Amen. So sabi niya, balikan ko yung quote na yon. Sabi niya, ang kalooban ng Diyos sa atin ay kasakdalan. At ang kasakdalan na iyon ay pagtitiis. Ano yung pagtitiis na iyon? Paghihintay sa Diyos at paghihintay para sa Diyos. Napakataas ng pagpupuri ng Diyos sa mga banal na ito na madilim na panahon, dark ages. Matyaga, tulad ng mga kordero na dinadala sa patayan, mapagmahal at tapat nilang pinaglilingkuran ng Diyos. Iyon lang ang gusto nila sa buhay, ang paglilingkod sa kanilang Panginoon. Gaano kalaki ang kanilang gantimpala. Diba? Sabi doon, itong church ng Pergamo, mga kapatid, ay napakataas yung pagpupuri ng Panginoon sa kanila kahit nandun sila sa dark ages. Dahil matyaga sila, nagaya ng isang kordero. Diba yung kordero, kahit dali mo sa katayan yan, hindi tatalon-talon yan eh. Laging nandun sa pagpapaubaya. Diba? Paglilingkod sa ating Panginoon ay nasa pagpapaubaya. Sabi doon, mapagmahal at tapat nilang pinaglilingkuran ng Diyos. Iyon ang gusto nila sa buhay, ang paglilingkod sa kanilang Panginoon. Gaano kalaki ang kanilang gantimpala. Amen. So meron tayong reward sa ating Panginoon. Dulo ng series na ito, mga kapatid, is yung regarding sa rewards, mga kapatid. Yan ang ating tatalakayin next Sunday. Nawa, mga kapatid, ang mga bahaging ito, mga kapatid, sa pangangaral na ito ay magbunsod sa inyo, mga kapatid, ng pagtitiis. Dahil yung pagtitiis, mga kapatid, nagpuproduce yan ng isang sakdal na gawa sa atin, nang sa ganun ay umabot tayo sa perfection. Ito sabi kanina, our perfection, ang will ng Lord, perfection. At yung perfection na yun ay patience. Mga kapatid, sabi ko, pagka gusto mo ng patience, nako, mabigat-bigat din yan. Ba? Pero alam mo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mabigat. Sabi niya nga, yung kanyang pamatok, magaan at malambot, mga kapatid. Diba? Psalm 37, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee to inherit the land. When the wicked are cut off, thou shalt see it. Hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo ang kanyang daan. Ibubunyi kanya upang manahin mo ang lupain, pagkat nahiwalay ang masama at iyong makikita. Psalms 27:14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord, ang ating Panginoon. Sabi doon, maghintay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso, umasa ka sa Panginoon. Amen. At dito ko tatapusin, mga kapatid, ang pangaral sa umagang ito. Nawa, bagamat mahaba-haba pa ito, mga kapatid, nawa matapos ko next sa Sunday, naging blessing nawa sa inyo, mga kapatid, ang pangaral na ito na nandun sa ikatlong bahagi. Dapat ma-identify din natin sarili gaya kay Ruth na naghihintay at namamahinga sa ating Panginoon. At tama yung ating attitude dun po sa promisa ng ating Panginoon.
Kaya sabi doon, nung binigay yung pangako, sabi niya, maghintay ka lang. Ang Panginoon magtatrabaho, ang Panginoon siyang gagawa, mga kapatid. Diba, sana ganyan yung ating testimony. Once na meron ka ng kinumit sa ating Panginoon, sabihin mo, maghintay ako, Panginoon, at mamahinga ako kasi kinumit ko na sa iyo, Lord. Diba? Pag kami kinumit na tayo, huwag na nating balik-balik. Ba't parang, di ba, siguro tugtog ng Panginoon? Hindi. Pagka kinumit mo yan, you wait and you rest. Kasi ang Christian, nakabatay ang kanilang pananampalataya sa kapahingahan. Kasi ang Diyos ang siyang tunay na gumagawa, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. Tayo po itatayo, mga kapatid. Awit lang tayo ng isang awit sa ating Panginoon. At awitin natin yung awit na nagsabing, katapatan mo, O Diyos, tunay na tapat ang ating Panginoon. Siya'y mabuti. Thank you, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, Lord. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon. Yes, Lord. Kay buti mo sa napakabuti. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Yes, Lord. Sa buhay ko'y tapat, napakabuti, minsan pa napakabuti mo,
Ama. Iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, yes Lord, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Amen. Tayo po'y manalangin. Amen. Dear Lord Jesus, once again, Lord, maraming salamat po muli sa tanghaling ito, O Diyos, na ibinigay mo po sa amin sa iyong mga salita, Lord, na patuloy na ibibigay sa amin, Panginoon, ng bagong inspirasyon, kalakasan, encouragement, Lord. Na tunay, Panginoon, na ang mga salita mo, Lord, ay totoo, tapat, Panginoon. Kung paanong ikaw ay totoo, tapat, hindi nagbabago, na siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala kami, Lord, na ganyan-ganyan din, Panginoon, ang pangako mo po sa amin. Mula, Lord, sa aklat po, Panginoon, ng Genesis hanggang aklat, Panginoon, ng pahayag. Lord, naniniwala kami, tapat kayo, Lord, sa iyong pangako, Panginoon, sa amin. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami dahil ang aming pinaglilingkuran na isang manunubos na kayang ipanumbalik, Panginoon, ang mga bagay na marahil maibibilang namin, Panginoon, na sira, na wala sa amin, o anumang bagay, Panginoon, na iniisip namin na hindi maganda, Panginoon, naming dinaraanan. Lord, tulungan mo kami na habang kami, O Diyos, ay nag-decide, habang kami naglilingkod sa iyo, Panginoon, ay bayaan mo rin na kami ay maghintay at magkaroon ng kapahingahan, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pangako. Tulungan mo, Lord, ang aming puso, Panginoon, na makaunawa, Lord, hindi lamang, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na nakikita namin, bagkus, Lord, higit sa mga bagay, Lord, na hindi po namin nakikita. Pagkat ang sabi mo, Lord, ang bawat mananampalataya ay hindi lumalakad sa aming nakikita, kundi sa mga bagay, Lord, na hindi nakikita. Pagkat yun ang mga bagay, Lord, na eternal. Lahat ng meron kami, lahat ng wala kami, Panginoon, ito po ang mga bagay na temporal, Lord, na lumilipas. Kaya tulungan mo kami, Lord, na huwag naming isalig ang aming pananampalataya sa mga bagay na temporal. Kundi, Lord, isalig namin ang aming pagtitiwala, ang paniniwala at ang aming pananampalataya sa mga bagay, Lord, na hindi po nakikita ng sanlibutan ito. Tulungan mo kami, Lord, na manghawakan lagi, Lord, sa iyong mga salita. At ibunsod mo sa amin, Lord, ang pananampalataya, Lord, na kahit anuman ang dumating, anumang bagyo, anumang suliranin, Lord, magawa naming maikampay, Lord, ang dalawa naming pakpak, Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang tunay na nagdisenyo. Lumipad kami ng mas mataas, Panginoon, sa aming kalagayan. Lumipad kami ng mas mataas, Panginoon, sa aming mga pagsubok at suliranin. Sungin namin, Lord, ang bawat, Lord, kahirapan, Panginoon, sa aming buhay at kalumbayan. At tingnan, Panginoon, ng may mata ng gaya ng isang agila, Lord, na nakikita, Panginoon, sa mga bagay na hinaharap, na meron kang dakilang plano, Panginoon, sa bagay na ipinahintulot mo sa amin. Grant us, Lord, the grace to stand this evil and adulterous generation, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon, Lord, ng patience, Lord. At magkaroon kami ng karakter na minolde, Panginoon, ng patience, Lord. Nang sa ganun, Panginoon, maging karapat dapat kami harap sa iyo one of these days. Hindi namin kaya sa aming sarili, Panginoon. Kaya lubos kaming umaasa na sa panahon ng aming paghihintay at pamamahinga,
ikaw ang tatrabaho, sabi mo, Panginoon. At hindi ka magpapahinga hanggat hindi mo nagagawa, Panginoon, ang bagay na nais mong gawin para sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na makita na ikaw'y gumagawa lagi, Panginoon, sa likuran ng aming mga buhay. I-commit ang mga bagay ng may pananampalataya. I-appreciate namin, Lord, ang mga bagay, O Diyos, na maliit na meron kami. I-appreciate ang mga bagay na wala kami, Panginoon. Pagkat sa mga bagay na wala, ikaw ang siyang kasapatan. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Kami ang may pagkukulang bilang tao, O Diyos. Kaya tulungan mo kami, Lord. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya. Tanggapin ang iyong pamatok at mga tuto kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Ano man, Lord, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, natural man, Panginoon, o spiritual, ikaw ang manunubos, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya dalangin ko, tugunin mo, Lord, ang bawat panalangin, Lord, ng aking mga kapatid sa dakong ito. Hindi lamang sila, Lord, maging ang mga kapatiran, Panginoon, na wala sa dakong ito. Abutin mo sila, Lord, ng iyong mabiyayang kamay. Makasumpong sila ng biyaya, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Kung merong mang may karamdaman, sa dugo at pangalan ng Panginoong Yesus ay sinasaway ko ito. At maya mong tanggapin, Panginoon, ang bawat mananampalataya. Ang kagalingan, Lord, na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Muli, Lord, maraming salamat. Kinukomit ko, Lord, ang buhay ng bawat isa sa iyo, Lord, sa iyong mga kamay. At patuloy kang kumilos, Lord, at gumawa, Panginoon, sa kanyang buhay. At sa pagdala naming paghiwalay, Lord, nawa, bitbit namin, Lord, ang kapahingahan, Lord, na dulot ng iyong mga salita. Kapayapaan, Lord, na hindi kayang, Lord, ibigay ng sanlibutan. Ikaw lang ang kayang magbigay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Muli, Lord, maraming salamat. Sa iyo namin, O Diyos, binabalik po ang lahat-lahat ng papuri, masasalamat. Sa iyong dakil at matamis na pangalan ng aming Diyos na tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Glory to God. Tapos na po ang ating service sa umagang ito at malaya tayo magkamayan habang inaawit natin yung awit na nagsabing Oh, I want to see Him.